Ang obispong ito ay haligi ng imperyo. Direktang utusan ng Santo Papa at pinuno ng mga magiting na exorcist. Pero bakit siya nabungi ng bote ng gatas? Dahil hinampas siya ng sanggol. Isang musmus na ni hindi nga maitayo ang sariling ulo. Walang awang ibinalibag ang bote sa mukha ng obispo hanggang sa dumugo. Makalipas ang 5 minuto, nagningning ang mapupula nitong mata. Ibinuhos ng musmos ang buong lakas. Isang nakakabulag at sagradong liwanag ang sumabog mula sa kanya, tuluyang tumupok sa halimaw na kaharap. Nanigas ang lahat. Isang sanggol, mag-isang pinaslang ang halimaw. Para sa kanila, isa itong himala at paggising ng isang bagong santo. Ang pinakamalala, dapat ay patay na ang bata bago pa man ito makadilat. Dahil 5 minuto bago nito, may itinalagang 2 tagapag-alaga. Hindi sila mga yaya, kundi mga mamamatay tao. Ang gatas na pinapainom nila ay isang sagradong lason, ginawa para wasakin ang banal na kapangyarihan. Layunin nilang patayin ang sanggol nang walang nakakapansin. Inaasahan nilang mangisay ito at tahimik na mamatay na parang isang natural na trahedya. Pero imbes na mamatay, ininom ng bata ang 15 bote ng gatas ng sunod-sunod. Buhay na buhay ang paslit. Napakaastig. Parang walang epekto ang lason sa kanya, walang bakas ng takot o sakit. Tinaas lang ng bata ang daliri, ngumisi, at humingi pa. Hindi lang niya nilalabanan ang lason, kinakain niya ito, bawat patak ay unti-unting nagiging dalisay na mana sa loob ng kanyang katawan. Imbes na mapaslang ang target, binigyan pa nila ito ng siksik na lakas, at ang rason kung bakit nabubuhay ang paslit na ito. Simple lang, hindi tao ang kaluluwa sa loob ng sanggol na iyan. Siya si Kim Yuso, ang walang kamatayang haring kalansay. Ang pinakakinatatakutang hari ng mga demonyo. Isang tunay na halimaw na mag-isang kinalaban ng mga Diyos. Nagsimula siya bilang isang abang nilalang, walang pangalang kalansay sa gitna ng madugong digmaan. Walang ranggo, walang kapangyarihan. Literal na buto, kalawanging espada, at isang walang hanggang sumpa ng digmaan ang kanyang tanging naging buhay. Pinagkaisahan siya ng mas malalakas na demonyo, pero patuloy siyang lumaban at nag-evolve. Mula sa hamak na kawal, naging isang makapangyarihan at walang kamatayang lich. Kumilos ang kalangitan para pigilan siya. Ngunit nang talikuran ng mga Diyos ang pangakong ibalik ang pagkatao niya, hindi siya lumuhod o nagmakaawa. Nagdeklara siya ng digmaan laban sa langit. Sa takot, kinulong ng mga Diyos ang kaluluwa niya gamit ang sagradong relikya. Bilang ganti, tinipon niya ang kapangyarihan. At pinasabog ang sarili sa loob ng templo. Isang maalamat na sakripisyo. Ang huli niyang sumpa sa mga Diyos, mabulok kayo sa impyerno. Winarak ng matinding pagsabog ang buong kalangitan. Halos mamatay sa takot ang mga Diyos nang subukan nilang ikulong ang ating bida. Kaya nakatakas ang kaluluwa niya papunta sa isang sanggol. Pero ang matinding determinasyon niyang mabuhay ay hindi lang nagsimula sa labanan ng 6 na tore at kidlat. Dati, si Kim Yuso ay isa lamang hamak na tao. Isang pagod na nilalang na nagpakakuba sa trabaho, pero nanatiling talunan sa laro ng buhay. Hanggang sa may 2 pangyayaring yumanig sa mundo niya. Nanalo siya sa loto. Pero sa mismong araw na iyon, may taning na ang buhay niya. Isang bihirang sakit na sa kanya pa ipapangalan, isang sumpang nagbibigay pag-asa pero walang ibubunga. Napakalaking panlulumo at sayang na pagkakataon. Nakatayo siya sa ulan, kip-kip ang tiket na ngayoy basura na. Nagmakaawa siya sa langit, ang tugon ng tadhana, ginawa siyang kalansay sa madugong digmaan. Ang buong puot, karanasan, at lakas na iyon ay nasa loob na ng isang sanggol, at ang mismong pamilyang sumpaing papatay sa kanya, ang pamilya Barrett. Siya ngayon ang tagapagmana at kandidatong santo. Sa isang mansyon kung saan araw-araw sinasaksak ng mga kabalyero ang wangis niya bilang pagsasanay. Pinaliligiran siya ng mga taong susunog sa kanya ng buhay kapag nalaman ang lihim niya. Pero sa ngayon, duguan at basag ang dignidad ng obispo. Bilib na bilib si Emperador Alexander sa pilak niyang buhok na kawangis ng unang hari. Nagmumukha siyang totoong santo na hindi matatanggap ng sakim na obispo. Utusan siya ng pamilya Barrett na matagal nang kumokontrol sa simbahan. May napili na silang santo kaya dapat mamatay ang iba, at si Isaac ang pinakamadaling biktima. Kaya gumawa ng matinding eksena ang obispo. Isinigaw niyang may madilim na enerhiya ang bata at nanghingi ng exorcist, at sa totoo lang, hindi siya nagkakamali. Aksidenteng naglabas ng kaunting mana si Isaac, at napansin iyon ng obispo, pero tinabig agad ng emperador ang akusasyon, ayaw imbestigahan ang kaalyado nilang pamilya. Ngunit isang gulat ang ginawa ng ating bida. Umabot ang maliliit niyang kamay sa dibdib ng obispo, at buong lakas na may hinablot upang ipakita sa lahat. Isang demonyong kamay na may benda at gintong rosaryo. Ito pala ang lihim na anting-anting ng obispo. Isang patay na halimaw, na humihigop ng itim na mahika. Isang banal na pinuno, pero may isinumpang gamit ng demonyo. Namutla ang obispo at pinagpawisan ng malamig, paanong nalaman ng isang paslit ang lihim niya? Walang sinayang na oras ang bida natin. Pinitik niya ang kanyang munting daliri. Sumabog ang itim na enerhiya, at nagising ang halimaw mula sa pagkakahimbing. Isang higanteng aninong halimaw ang lumitaw sa gitna ng sagradong templo. Nagkagulo ang lahat.
Sumigaw ang mga pari. At tiningnan ng emperador ang obispo ng may pagbabanta. Nag-iskandalo ang obispo at sinisi ang paslit, ngunit walang nakikinig. Binuhat ng gugwardiya si Isaac para tumakas, ngunit nakatitig ng malagim ang halimaw sa bata. Agad itong sumagasa sa hanay ng mga sundalo. Hindi para saktan ng bata, kundi para iligtas ang tinuturing nitong master. Nagsilipad ang mga kabalyero sa hangin. Sumisigaw ang halimaw na ililigtas niya ang nakakulong na hari. Tila misil na humahabol sa gugwardiya. Samantala, halos simot na ang mana ni Isaac sa ginawa niya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Nag-apoy ang kanyang pulang mata at ibinuhos ang lahat ng lakas. Isang nakakabulag na sinag ng puting liwanag ang pumutok mula sa kanya. Tumama ito sa halimaw ng may nag-aalab na puwersa, sapat para tupukin ito. Sumigaw ang halimaw habang naabo sa ilalim ng nakakapasong sagradong liwanag. Natulala ang buong templo. Mag-isang winasak ng paslit ang halimaw. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Isa talaga siyang tunay na santo. Ngunit nanginginig na tiningnan ni Isaac ang sariling kamay. Hindi iyon galing sa itim na mahika, naging purong sagradong lakas ang kanyang mana. Nabuo ang puting ubod. Isang kababalaghang hindi niya maintindihan. Napagtanto niya ang isang malaking problema, ubos na ang mana niya. Posible kayang laging nagiging sagrado ang mahika niya, habang nagpapanik si Isaac, bulyaw ng obispo. Bitawan niyo ako, mga tanga. Dia menunjuk anak itu dengan penuh tuduhan. Bayi itu adalah seorang bidah, berani-beraninya kau merayap masuk ke negara suci. Uskup itu memohon kepada Kaisar, Yang Mulia, saya akan membuktikannya. Saya akan membongkar kedoknya dengan ritual pengusiran setan. Kaisar Alexander memotong dengan dingin, cukup, Uskup. Kau berani menuduh seorang calon orang suci? Tatapannya setajam pisau. Aku tidak akan membiarkan masalah ini, meskipun kau berasal dari tahta suci. Terpojok, uskup itu menggertakkan giginya. Jika kaisar curiga, mereka akan segera menemukan penyusup itu. Berlutut di lantai, dia putus asa. Walaupun aku harus mati, aku harus menyelamatkan keluargaku. Mata uskup itu memancarkan kekejaman, karena itulah. Setidaknya aku harus membunuh calon orang suci dari keluarga itu. Seekor monster roh serigala emas raksasa mengaum muncul, menyerang langsung ke arah kaisar dan bayi itu. Kaisar Alexander menggeram, keparat ini akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Apa dia benar-benar berpikir bisa membunuhku dengan ini? Isaac mendengus dalam hati. Dia bersiap untuk membalas serangan, tapi sebuah kenyataan pahit menyadarkannya. Tunggu, manaku sudah habis sama sekali. Tiba-tiba, aliran energi biru es merobek udara. Monster serigala itu mengaum kesakitan sebelum langsung ditaklukkan oleh kekuatan misterius tersebut. Sebuah suara dingin menggema dari balik bayangan, siapa yang berani menyentuh keturunan langsung Ashwa? Jubah biru berkibar, sosok yang bermartabat melangkah keluar dari kabut. Faksi biru, seru sang kaisar. Itu para ksatria Ashwa. Pria berambut perak itu maju, auranya begitu luar biasa. Dia adalah putra ketujuh keluarga Ashwa, Reli Ashwa. Tanpa ragu, dia menunjuk ke arah penyerang itu. Eksekusi uskup itu sekarang juga. Seorang prajurit merebut Isaac dari uskup tersebut. Bayi itu meronta. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor Ashwa. Kemudian, dia membeku. Tunggu, Ashwa? Reli berkata dengan tegas, jaga sikapmu. Para ksatria Ashwa berlutut serempak, berseru, salam, Tuan Muda. Reli menoleh ke arah bayi itu, tatapannya sedikit melembut. Maaf kami terlambat, Isaac, dia tersenyum. Tidak seberapa, tapi kami membawakan hadiah kecil untukmu. Seorang ksatria dengan gembira memberikan sebuah mainan. Ini adalah miniatur Raja Tengkorak yang dipenggal. Isaac terdiam kaku. Versi lainnya pun menyusul. Raja Tengkorak dibakar hidup-hidup, lalu dihancurkan oleh saintes. Lucu banget, goda ksatria itu, berkaca-kaca, karena salah mengira keterkejutan si bayi sebagai rasa bahagia. Dia sangat menyukainya, dia sampai menangis. Bagaimana aku bisa selamat dari semua ini? Isaac menjerit dalam hati, tak berdaya di pelukan orang dewasa. Isaac menghela napas. Bagaimana aku bisa bertahan di keluarga gila ini? Kemudian nama itu terngiang di kepalanya. Tunggu, Ashwa. Ingatannya kembali membanjir. Saintes generasi ke-45, No Ashwa, yang ke-61, Oksa. Semua musuh bebuyutannya menyandang nama itu. Sialan, apa aku bereinkarnasi ke dalam keluarga saintes? Karma macam apa ini? Saat Isaac mengutuk nasibnya, uskup yang terpojok itu berteriak, dasar bidah, dari mana kalian mendapatkan makhluk itu? Dia menunjuk Isaac. Aku akan membongkar identitasnya. Keluarga Ashwa sudah gila, benda itu akan menghancurkan Ashwa. Pedang Reli berkelebat. Satu tebasan dingin dan telak membungkam uskup itu untuk selamanya. Reli menyerungkan pedangnya, menatap tajam ke arah mayat itu. Bersyukurlah atas belas kasih Ashwa, karena aku masih membiarkan kepalamu menempel. Dia membunuh orang hanya karena sebuah hinaan. Pikir Isaac, nyalinya boleh juga.
Seorang satria buru-buru menutup telinga Ishak. Tuan muda hanya boleh mendengar hal-hal yang baik. Dia mulai menyenandungkan lagu pengantar tidur yang mengerikan untuk menenangkan bayi itu. Ishak menatap mainan tengkorak itu. Benar-benar orang gila, tapi faksi biru, mereka sungguh kuat. Sementara itu, Kaisar Alexander melangkah mendekat. Sepertinya aku berhutang budi pada anak ini. Dia menatap langsung ke arah Reli. Beritahu kepala keluargamu bahwa istana kekaisaran ingin membesarkan anak ini. Reli terpaku. Yang mulia, Anda baru saja. Oh, pikir Ishak dengan gembira. Apa aku sedang direkrut oleh istana kekaisaran? Negara suci akan mengincar anak ini, jelas Alexander. Bisakah faksi biru yang sekarang melindunginya? Paus pasti akan menentangnya karena warna rambutnya. Ekspresi sang kaisar menggelap. Lagi pula, Raja Tengkorak sepertinya sedang memburunya. Ishak melongo kebingungan. Apa? Aku kan Raja Tengkorak. Kenapa juga aku memburu diriku sendiri? Seorang pejabat menyela. Yang mulia, anak itu mewarisi darah Ashwa. Dia harus dibesarkan oleh keluarga Ashwa. Reli mengambil Ishak. Entah itu Paus atau Raja Tengkorak, Ashwa bisa mengatasinya. Kaisar menyeringai. Saintes Melissa pasti akan senang bertemu dengan Raja Tengkorak lagi. Ishak membeku. Melissa. Rasa ngeri menyelimutinya. Wanita itu adalah musuh tergila, paling tangguh yang pernah kuhadapi. Kenyataan ironis itu terasa seperti pukulan telak. Aku keturunan langsung Melissa? Kenapa hidupku jadi begini? Para saintes adalah senjata pamungkas, ciptaan dewa untuk menghancurkannya. Dia tidak pernah menyentuh mereka. Membunuh satu dari mereka hanya akan memanggil penerus yang jauh lebih kuat. Dan sekarang, yang paling mengerikan dari mereka semua adalah leluhurnya sendiri. Reli tersenyum, sama sekali tidak menyadari bahwa bayi di pelukannya adalah musuh yang keluarganya bersumpah untuk dihancurkan. Kaisar Alexander menatap dalam diam saat Reli menegaskan kemampuan keluarga Ashwa. Seorang satria muda menyela, menceritakan para saintes yang mati syahid. Aku tidak membunuh siapapun. Ishak menjerit dalam hati, membantah rumor tak berdasar itu. Semuanya baik-baik saja, ucap Reli dengan lembut. Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Reli mengangkat anak itu tinggi-tinggi. Kami sangat bersyukur kau lahir ke dunia. Harapan kami hanya satu. Jangan sampai kau tumbuh menjadi seperti Raja Tengkorak yang mengerikan itu. Sebuah doa yang terasa seperti tusukan pisau. Bayangan masa lalunya yang brutal menghantuinya. Maafkan aku karena sudah jadi orang jahat. Alexander menekan negosiasi. Anak ini adalah aset berharga untuk melawan ancaman iblis yang semakin besar. Lagi pula, Ashwa tidak punya saintes. Dia melontarkan pukulan telak. Ibu anak ini menghilang 1 tahun yang lalu. Bagaikan tersambar petir, Ishak terkejut. Ibuku seorang saintes? Reli membalas, sang nyonya besar masih hidup. Nyonya Melissa akan segera kembali. Ishak tersentak. Dia masih hidup, musuh terbesarnya masih selamat. Rasa takut menyelimutinya. Dia tahu betul betapa berbahayanya Melissa. Demi bertahan hidup, tangan mungil itu membuat pilihan. Dia menggenggam jari sang kaisar. Ishak mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya, berkedip dengan imut. Tolong bawa aku bersamamu. Alexander luluh. Lihat, anak ini menginginkan istana kekaisaran. Dia cuma asal menempel pada orang, bantah Reli. Keluarga Ashwa itu pencetak saintes, balas Alexander. Tapi kalian itu amatir dalam membesarkan saintes. Apalagi dia saint laki-laki pertama. Anda juga sama sekali tidak punya pengalaman. Perdebatan itu berubah menjadi tarik-menarik kekanak-kanakan. Tuan muda bisa terbelah jadi dua. Jerit para bawahan. Aku mau pergi ke istana. Ishak panik. Aku belum mau mati. Lalu dia merasakannya. Aliran cahaya hangat yang memancar dari sang kaisar. Sumber kehidupan, inilah jalan yang benar untuk bertahan hidup. Kaisar tersenyum, pilihan yang cerdas. Namun tiba-tiba hawa dingin menusuk hati Ishak. Di tempat lain, seorang uskup yang gagal sedang berlutut. Saya tidak bersalah. Makhluk itu menggunakan mana? Itu adalah ciptaan iblis. Sebuah suara dingin bergema. Apa kau mau bilang bahwa dewa memberikan kekuatan suci kepada seekor iblis? Tapi wujudnya berupa mana? Tahta suci menyebut kata-kata semacam itu sebagai penistaan. Pedang pemimpin misterius itu berkelebat. Darah pun memuncrat. Sang kardinal menyeka pedangnya. Tidak perlu mengirim pasukan baru, kaisar akan membawa anak itu. Kita serang istana kekaisaran, kembali ke keranjang bayinya, Ishak. Kinilabutan si Isaac sa papalapit na panganib. Mamatay siya sa palasyo. Naalala niya ang negosasyon noong nakaraang araw. Nilabas na ni Reli ang kanyang alas laban sa emperador. Ang pinakamahalagang yaman namin ay ang mismong katawan ng Skeleton King. Katawan ko, nasa inyo. Nag-abot ng kamay si Reli. Walang alinlangan itong tinuro ni Isaac. Gaga, tara na sa Eshwa. Natunaw ang pusong bakal ni Reli. Sa loob ng karwahe, tinanggap na ni Isaac ang kanyang kapalaran. Binitawan ko man ang palasyo,
kailangan kong bawiin ang tunay kong katawan. Isang katawang kayang makipagdigma sa mga Diyos. Bakit siya tinutubis ng Holy See? Tanong ng isang kabalyero. Ibinunyag ni Reli ang lihim, may isang propesiya na aampunin ng Diyos ang santo. Halos mabilaukan si Isaac. Anong kalokohan ito? Kung magiging papa ang santo, tatapatan niya ang kapangyarihan ng emperador. Kaya pala nanganganib ang pamilyang Barrett na kumokontrol sa simbahan. Biglang huminto ang kanilang karwahe. Master Reli, may malaking problema, hinarang sila ng mga bantay sa tarangkahan. Hindi kayo maaaring pumasok sa teritoryo ng duke. Hindi niyo ba kilala ang sagisag na ito? Sumabog ang galit ni Reli. Ngumisi lang ang bantay. Isang maitim na aura ang bumalot sa paligid, at lumitaw ang mga demonyo. Pinagbawal ko ang pag-atake sa teritoryo ng mga tao. Umungal ang general ng demonyo. Utos ito ng aming hari, papatayin ang lahat ng santo sa ngalan ng dakilang skeleton king na si Lord Isaac. Kailan ko sinabi iyan, mga seraulo? Isang asul na kidlat ang tumupok sa isang demonyo. Isinumpak ang kabalyero. Sigaw ng general. Tila matatalim na patalim ang mga titig ni Reli. Ang kapal ng mukha mong magsalita niyan sa harap ng Eshwa. Nagliwanag ang banal na enerhiya sa kanyang espada. Wawasakin ng Eshwa ang lahat ng kasamaan. Ngumisi siya. Isang duwag na hari na pinapadala ang tauhan sa kamatayan. Huwag mong lapastanganin si Lord Isaac. Sumigaw ang hukbo para sa muling pagkabuhay. Isang malakas na pagsabog ang nagpatalsik sa isang kabalyero. Mahigpit niyang niyakap si Isaac. Patawad po. Tumakbo siya sa gubat at inilapag ang sanggol sa isang nagliliwanag na magic circle. Isang matibay na harang. Hinawakan ito ni Isaac. Mataas na antas. Pero walang makakapasok, walang makakalabas. Pumikit siya. Buksan ang mahika. Dinggin mo ako, whisper. Isang aninong may nagbabagang pulang mga mata ang biglang lumitaw sa dilim. Dakilang Panginoon. Manahimik ka, whisper. Ang tagal nating hindi nagkita. Akala ko tuluyan ka nang nawala. Binabati kita sa pagsakop mo sa katawan ng isang sanggol. Napakasama talaga. Tama na, hanapin ang kalaban. 88 demonyo, ulat ni Whisper. Pero mabilis itong bumabagsak. 51. 31. Walang awang nililipol ni Nareli ang mga halimaw. Biglang isang alon ng lilang enerhiya ang tumapos sa natitirang mga demonyo. Wala nang kalaban, ulat ni Whisper. May paparating na Shadow Lich. Isang dambuhalang anino ang umungal ng napakalakas. Pagbabayaran niyo ng buhay ang paghawak sa aking hari. Anong problema ng isang ito, napanik si Isaac? Aking hari, ang nag-iisa kong Panginoon, nakakulong sa katawan ng isang mahinang bata. Baliw na ang katapatan ng halimaw na ito. Huwag ninyo siyang tignan gamit ang marurumi ninyong mata. Buwisit, namukhaan niya ako. Sumigaw si Reli. Ihanda ang mga sarili sa laban. Nag-ingay si Isaac para utusan ang Lich na tumigil. Gaga, huwag mong pakialaman ang pagkain ko. Mali ang intindi ng kabalyero, nang maramdaman ang mana ng sanggol. Konting tiis lang po. Young Master, kami na ang bahala dito. Ang Lich, tuwang-tuwa sa atensyon, ay lalong umungal. Pupunta na ako dyan, mahal kong Panginoon. Mabilis itong lumampas sa hanay ng mga kabalyero. Naniga si Reli nang makita ang target nito. Papunta ang uod na iyan kay Isaac, sumigaw ang Lich sa mga kabalyero. Mga kasuklam-suklam na Holy Knights, ang kapal ng mukha ninyong ikulong ang aking master. Napangisi si Isaac. Nakuha niya ang atensyon nito. Hindi pwedeng masira ang reserba kong mana. Naglabas siya ng utos. Wasakin mo iyan. Agad sumunod ang Lich. Masusunod po, Master. Inihampas nito ang aninong karit. Kasabay ng isang ungal, nagkadurog-durog ang magical barrier. Sumigaw sa takot ang mga kabalyero nang mawasak ang proteksyon ng kanilang young master. Malaya na. Tinapik ni Isaac ang kanyang tauhan bilang papuri. Magaling, ngayon tumigil ka na sa panggugulo at magpahinga. Nanigas ang Lich, litong-lito sa nangyayari. Master. Nilabas ni Isaac ang kanyang kapangyarihan at puwersahang pinaliit ang halimaw. Isang desperadong sigaw ang pinakawalan nito bago tuluyang naglaho. Naiwang tulala si Reli Eshwa. Ginawa ba lang ng bata na isang maliit na rebulto ang demonyo? Tiningnan niya ang sanggol sa tabi ng batong kamay nito. Naghiyawan ang mga kabalyero. Tinalo niya ang halimaw sa isang iglap. Napakagaling talaga ng batang ito. Sumabog sa tuwa ang buong Azure Knight Squad. Naisip ni Isaac, hindi naman banal na mahika ang ginamit ko Nanatiling nagdududa si Reli. Ngunit binuhat ng commander ng mga kabalyero ang sanggol. Sa oras ng krisis lalabas ang tunay na lakas. Naramdaman ng demonyo ang matinding panganib mula sa ating young master. Siguradong isa siyang santo. Napilitang aminin ni Reli na espesyal ang bata. Nagnalit ang kanyang mga ngipin. Pero bakit kailangang lalaki pa siya? Nang maalala ang sumpa ng Skeleton King, napakuyom si Reli. Nakapagdesisyon na ako. Sumaludo ang commander. Bilang pinuno ng Azure Knights, isinusumpa kong protektahan si Young Master Isaac. Ang kinabukasan ng pamilyang Eshwa. Naiintindihan ko na, malumanay na sabi ni Reli, naging mangmang ako dahil sa takot sa sumpa.
Ang batang ito ang mag-aangat sa ating pamilya. Binuhat niya si Isaac ng may napakatamis na ngiti. Umuwi na tayo, Isaac. Bilang tiyuhin mo, palalakihin kitang isang dakilang Holy Knight. Sana ibalik niyo na lang ang katawan ko. Isip ni Isaac. At pag-uwi natin, masayang dagdag ni Relly, ang unang ituturo ko sa iyo ay kung paano isumpa ang Skeleton King. Biglang nanigas ang buong katawan ni Isaac. Buwisit na pamilya ito. Pumasok ang karwahe sa mansyon ng Duke ng Eshua. Mga nagtataas ang rebulto at magagarang hardin ang sumalubong sa kanila, kahit si Isaac na isang dating hari ay namangha. Grabe. Umusbong ang galit niya nang maalala ang nakaraan kung saan nagutom siya para lang mapakain ang mga tauhan. Lumitaw si Whisper, manghang-mangha sa karangyaan ng lugar. Pabulong siyang pinatahimik ni Isaac. Dinala ni Relly ang bata sa mansyon, ang pinagmulan ng pinakamalakas na exorcism magic sa kontinente. Itinuro niya ang training ground. Tingnan mo. Walang awang sinasaksak ng mga kabalyero ang isang dami ng Skeleton King habang sumisigaw ng poot, ngumiti ng malapad si Relly. Nanginginig si Isaac sa takot. Isa itong baliw na kulto. Tinukso siya ni Whisper. Malamig itong inutusan ni Isaac na magmanman. Nawala ang anino at bumalik na tulala. Libu-libong manacores ang nakapalamuti sa buong mansyon. Huminto ang karwahe. Humarang ang mayordomo sa kanilang daraanan, dadalhin po si Young Master Isaac sa lumang gusali, mahigpit na utos ito ni Master Goal. Bawal po siyang pumasok sa pangunahing mansyon. Hinigpitan ni Relly ang yakap sa bata, ipapapunta niyo siya sa sirang gusaling iyon. Teka, nasa lumang gusali ang mga manacor. Pansin ni Whisper. Hindi, kailangan kong makapunta doon. Pasigaw na isip ni Isaac, umalis kayo sa daraanan ko. Ungal ni Relly. Hindi ko hahayaang tumira ang pamangkin ko sa basurahang iyon. Gusto niyo ba akong patayin? Naisip ni Isaac habang nangangako si Relly na ikukuwento ang pagpatay ng mga santo sa Skeleton King. Namulot ka na naman ng maduming insekto ah. At ngayon, gumagawa pa ng gulo. Tumingin mula sa balkonahe ang ikalimang anak na si Goal Eshua na may mapang-asar na ngisi. Matagal tayong hindi nagkita. Sinasaway mo na agad ang kuya mo. Napakasamang damo nito, isip ni Isaac. Ibaba mo iyan. Utos ni Goal. Dalhin iyan sa lumang gusali. Seryoso ka ba? Sumabog si Relly. Dugong bughaw siya, ang pagpapunta doon ay parang pagpapatapon sa kanya. Ha? Nag-uwi ka ng basurang mas malala pa sa Skeleton King, tapos sasabihin mo yan. Pinisil ni Goal ang pisngi ni Isaac. Pari ba talaga ang isang ito o sanggano? Naisip ni Isaac. Relly menarik Isaac mundur. Kau cuma mau menyingkirkan niya dari perebutan penerus, kan? Menyingkirkanku? Isaac menggertakkan giginya. Wah, ini bisa jadi masalah. Aku harus menguras habis sihir di rumah ini. Bocah itu sudah dikutuk. Gaul terkekeh sinis. Iblis saja sampai muncul buat menjemputnya. Itu karena dia punya kekuatan suci seorang rasul. Bantah seorang kesatria. Ho. Mengharukan sekali. Gaul mencibir. Kalau dia memang rasul, suruh dia buktikan. Dia menunjuk ke arah pohon abu-abu yang layu di kejauhan. Coba selamatkan lambang keluarga ini. Pohon suci itu mati karena energi iblis. Kalau dia memang berbakat, dia pasti bisa menghidupkannya lagi. Kau gila ya, bentak Relly. Pohon itu sudah mati selama 70 tahun. Astaga, Melissa. Batin Gaul. Keturunanmu benar-benar sudah hancur. Isaac tersentak. Mendengar suara batin itu, dia langsung merasakan sisa energi iblis di akar pohon tersebut. Kau tidak lihat itu? Teriaknya dalam hati pada Whisper. Cepat ambil. Dia langsung melemparkan Whisper ke arah pohon itu. Di saat yang sama, Relly masih sibuk berdebat karena menolak melibatkan anak kecil. Tiba-tiba Relly terdiam. Ranting-ranting yang layu itu mulai berubah menjadi hijau. Cahaya terang benderang meledak, seiring dengan pohon suci yang kembali hidup. Pohonnya hidup lagi. Relly tersiap kaget. Gaul sampai tidak bisa berkata-kata. Ini mustahil. Bahkan sihir suci tingkat tinggi saja gagal. Bukan hal yang sulit kok, batin Isaac sambil menyeringai tipis. Aku kan cuma menyedot sisa energi iblisnya saja. Whisper bersendawa dengan sangat puas. Tuan Muda Relly, apa yang Anda lakukan? Tanya seorang kesatria. Aku tidak melakukan apa-apa. Relly menatap takjub bayi di dalam pelukannya. Haah, padahal itu mana yang sangat lezat, keluh Isaac. Sayang banget dibuang-buang, keluh Isaac. Luar biasa. Tuan Muda Isaac yang melakukannya. Para kesatria bersorak kegirangan. Gaul kembali menguasai dirinya. Jangan konyol. Relly, kau diam-diam melakukan sesuatu, kan? Kau sengaja memakai kekuatan sucimu untuk melindungi sampah itu? Apa kau bilang? Kemarahan Relly akhirnya memuncak. Keluarga ini benar-benar sudah hancur. Isaac mulai menganalisis situasi. Gaul sama sekali tidak mirip dengan Melissa, sedangkan Relly bagaikan versi laki-lakinya, jadi mereka saudara tiria. Sebentar, wajah Gaul mirip dengan sang paus. Kau pikir aku tidak tahu kelakuanmu?
Kau sengaja membawa anak ini ke sini untuk menjadikannya kandidat rasul? Desak Gaul. Dia itu cuma anak haram yang dipungut oleh seorang pembelot. Gaul berbisik merendahkan di telinga Reli. Apa kau yakin dia benar-benar darah daging keluarga kita? Kesabaran Reli habis. Dia langsung mendaratkan pukulan telak tepat di wajah kakaknya itu. Ishak menonton drama ini dengan sangat terhibur. Bagus. Keluarga yang terpecah belah jauh lebih mudah untuk dihancurkan. Di dalam aula pertemuan, suasananya terasa sangat panas dan tegang. Bikin muak saja, batin Ishak yang sedang duduk mungil di atas meja. Hana, sang pemimpin sementara, menatap tajam ke arah Reli. Kenapa kau membawa anak ini kemari? Gaul, yang masih mengelus rahangnya yang sakit, langsung membela ibunya. Dia sama sekali tidak punya hak ada di sini. Kemana perginya kepala keluarga? Reli menyela dengan tatapan dingin. Keluar kau. Usir Hana dengan ketus. Tiba-tiba, seorang kepala pelayan tua mendobrak masuk. Tuan muda Ishak baru saja menghidupkan kembali pohon suci kita. Itu pasti cuma kebetulan. Bantah Gaul. Teriak Gaul dengan panik. Dua-dua keluarga kita pasti akhirnya membuahkan hasil. Hana tersenyum licik. Lagi pula, tidak ada buktinya. Oh, kalian mau bukti? Ishak langsung mengulurkan tangan kecilnya. Duar. Angin puyuh dari kekuatan murni langsung menyapu seluruh ruangan, memaksa para tetua terdorong mundur. Energi ini. Seorang tetua tersiap kaget. Ini energi dari pohon suci. Tahu dasar orang-orang bodoh? Teriak Ishak dalam hati, sambil susah payah menyamarkan kekuatan iblisnya agar terlihat seperti cahaya suci. Sepertinya Ishak menyucikan pohon itu murni karena nalurinya, tegas Reli. Dia berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh keluarga ini selama 70 tahun terakhir. Omong kosong. Gaul menggebrak meja dengan keras. Kalau sampai masalah ini bocor keluar, kita cuma akan jadi bahan tertawaan. Dia itu cuma anak dari seorang pengemis. Ishak malah santai mengorek kupingnya. Bosan banget dengarnya. Reli meletakkan tangan kanannya di dada. Para tetua, anak ini pasti akan menjadi seorang rasul. Dia bahkan punya potensi untuk menjadi paus. Reli mengangkat Ishak tinggi-tinggi ke udara. Dan suatu hari nanti, dia akan membunuh sang raja tengkorak. Ishak langsung membekuk kaku. Aku ralat ucapanku barusan. Cepat turunkan aku. Mata Hana langsung berkilat tajam. Kau sedang menggali kuburanmu sendiri, Reli. Kalau kau sebegitu yakinnya, mari kita uji bocah ini. Aku meminta izin akses untuk membuka kubah artefak suci. Di dalam hutan hitam, Eli menyarungkan pedangnya. Tuan Kepala Keluarga, lapor seorang kesatria. Wakil Kepala Keluarga meminta izin untuk membuka kubah artefak. Nyonya Hana ingin menguji apakah anak itu benar-benar seorang rasul sejati. Sejak kapan ada rasul di dalam keluargaku? Eli mengernyitkan dahinya tidak suka. Tolak permintaannya, tempat itu akan membunuh siapa saja, kecuali mereka yang terpilih sebagai kandidat. Biarkan saja mereka. Sebuah suara yang sangat mengintimidasi tiba-tiba bergema. Sang nyonya besar, Melissa Ashua, akhirnya muncul. Namanya Ishak, kan? Berhasil menyelamatkan pohon suci kita. Benar-benar, bibit muda yang sangat menjanjikan. Nyonya, tolong buka kubahnya untuk semua kandidat. Melissa tersenyum dengan aura yang sangat mematikan. Dengan artefak suci terkuat itu, kita akhirnya bisa menghancurkan si Raja Tengkorak. Siapapun yang berhasil membawanya kembali, akan mendapatkan segalanya. Aku sendiri yang akan mengajari mereka teknik rahasia keluarga. Kubah Suci Ashua. Itu adalah tempat penyimpanan kekuatan kuno, sekaligus kuburan bagi para kandidat yang gagal. Kira-kira apa kau bisa keluar dari sana dengan selamat? Goda Whisper. Katanya, tubuh asliku ada di dalam sana. Batin Ishak, kegirangannya mulai meluap-luap. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Nyonya besar telah membuka kubahnya untuk semua orang, lapor seorang kesatria muda kepada Ishak. Tapi saya sangat yakin Anda yang akan memenangkannya, Tuan Muda. Makin ramai, makin seru, seringai Ishak. Kekacauan adalah kedok yang paling sempurna. Reli muncul dengan raut wajah yang sangat tegang. Berhati-hatilah, Ishak, kubah itu dijaga ketat oleh para iblis tawanan perang. Iblis tawanan ya? Paling mentok juga cuma peringkat 6, hitung Ishak di kepalanya. Diintimidasi sedikit juga beres. Di sana ada iblis peringkat 8, lanjut Reli. Dan juga seekor naga peringkat 9. Ishak menatap kosong. Keluarga Ashwa ini benar-benar sudah gila. Siapa juga orang sinting yang mengurung naga di tempat ujian anak-anak? Whisper berusaha menenangkannya. Tapi dengan pengetahuanmu tentang naga. Lalu kata-katanya tiba-tiba terhenti. Ishak gemetar ketakutan. Sialan. Bahayanya naga itu ada di level yang jauh berbeda. Dia tiba-tiba teringat masa lalu, saat dia pernah menipu 70 ekor naga buas. Sekarang dia mati-matian ketakutan kalau jiwanya sampai dikenali oleh mereka. Whisper melihat adanya peluang bagus. Ishak harus segera bertindak, dia mulai berhitung cepat. Kubah itu dijaga iblis peringkat 8 dan naga peringkat 9.
Padahal kekuatanku sekarang cuma sanggup mengalahkan peringkat 6. Sebuah rencana nekat pun terbentuk. Aku harus menyusup ke kubah samping, lalu mencuri semua inti mana yang ada di sana. Pintu raksasa menuju ruang penyimpanan itu kini berdiri kokoh tepat di hadapannya. Isaac dan Whisper berhasil menyusup masuk, lalu langsung menyambar sebuah buku kuno. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya Whisper cemas. Isaac membeku di tempat, menatap ngeri pada judul buku itu, Ilmu Sihir Suci. 10 cara ampuh melenyapkan Raja Tengkorak. Wajahnya pucat pasi, seolah dialah yang akan segera disucikan detik itu juga. Brengsek! Kalian harusnya mengajariku cara memakai kekuatan suci ini dulu. Jeritnya frustrasi di dalam hati. Dia sempat berpikir untuk memakai sihir pencuci otak, tapi Whisper langsung melarangnya keras. Tuan mau menghancurkan keluarga ini? Isaac menghela napas panjang. Aku tidak mungkin bisa memahaminya kalau cuma baca teori doang. Tiba-tiba, sepasang tangan yang hangat mengangkat tubuh kecilnya. Kau pasti kelelahan ya? Reli menggendong anak itu dengan penuh kasih sayang. Saat Reli membawanya pergi, seorang kesatria memungut buku yang tadi dibuang ke lantai. Reli meletakkan tangannya di dahi Isaac. Hanya sebuah sentuhan sederhana, tapi lonjakan kekuatan suci langsung mengalir deras. Oh, ini dia sihir suci. Dari dalam ranjang bayinya, Isaac bersorak kegirangan. Luar biasa. Keluarkan lebih banyak jurus serangan lagi dong, Paman. Hitungnya dengan cepat di dalam kepala. Tapi dia tidak bisa membiarkan mereka diam terus di kamar ini. Target utamanya tetaplah menyusup ke dalam kubah. Dia langsung menjatuhkan diri dan berbaring tengkurap, pura-pura tertidur pulas. Benar-benar anak yang luar biasa, puji Reli, yang tertipu mentah-mentah. Saat mereka berbalik untuk pergi, Whisper mencibir keluguan orang-orang itu. Tapi tiba-tiba Reli memberi perintah, totem ini sangat berbahaya. Kau tolong simpan benda ini. Isaac langsung kaku, dia hanya bisa menatap penuh keputusasaan, saat kesatria itu membawa pergi mahakarya kesayangannya. Sial, sumber manaku lenyap. Namun, dia dengan cepat kembali menguasai diri. Kalau begitu, alihkan saja targetnya ke inti mana. Dia mulai merangkak kabur dari ranjang bayinya, tidak peduli dengan Whisper yang terus mengomel karena gerakannya selambat siput. Aku harus, may plano siya. Buksan mo ang pinto, utos ni Isaac. Ngunit lumagapak itong sumara, nahulog ang bata sa sahig. Kinulong siya ng tiyuhin gamit ang sagradong mahika. Wawasakin niya sana ito, pero binalaan siya ni Whisper. Mapapansin sila, sa sobrang inis ay sinuntok ng walang laban na si Isaac ang pinto. Masyadong delikado ang mahika ngayon, tanging pisikal na lakas ang natira. Tinulak niya ito ng buong puwersa, pero walang nangyari. Paano ako tatakas dito? Biglang bumukas ang pinto. Nawalan ng balanse si Isaac at napasubsob. Isang banyagang bata na may balot sa kamay ang nandiri sa kaniya. Isang sanggol na hindi pa man lang makalakad, ito ba ang karibal ko? Naisip ni Isaac. Umungol si Whisper. Ang kapal niyang laitin ang aking master. Naikuyom ni Shuri ang kanyang kamay. Imposibleng nakagawa ang sanggol na iyan ng totem, na kahit henyong tulad ko ay hindi kaya. Naalala niyang sinubok ni Goetia si Isaac gamit ang sagradong liwanag. Nag-apoy ang banal na aura ni Shuri. Ako ang magiging santo. Aagawin mo ang pwesto ko. Sigaw niya habang nakakapit si Isaac. Isang bote ng gatas ang gumulong. Nadapa si Shuri rito at sumubsob ang mukha. Tumawa si Isaac, may masasakyan na ako. Hindi mo ba ako kilala? Galit na sigaw ni Shuri. Napagtanto ni Isaac ang kamukha nito. Anak siya ng tiyuhin, at gagamit pa ng sagradong kapangyarihan, laban sa sanggol, walang hiya. Tinaas ni Isaac ang bote. Dapat sa iyo ay bugbugin. Pinukol niya ito ng direkta kay Shuri. Ang galing mo, Master, hiyaw ni Whisper. Mayabang na bata, maging sasakyan kita, utos ni Isaac. Napahiya habang hawak ang ulo, sumabog ang kapangyarihan ni Shuri. Sumpong na bata. Gumawa siya ng sagradong kalasag upang harangin ang bote. Aliw na nanood si Isaac habang umaalingaunggaw ang kayabangan ni Shuri. Nagulat ka? Ako lang sa edad kong ito ang kayang gumamit ng level 3 na sagradong depensa. Ngumiti nang nakakakilabot si Shuri. Huwag ka munang mamangha. Sagradong liwanag. Nagliwanag ang dambuhalang magic circle sa kanyang paanan. Tanggapin mo ito. Nagpakawala si Shuri ng dalawang nakakabulag na sinag. Kalmadong tiningnan ito ni Isaac, mukhang masarap ito. Salamat sa grasya. Tumama ang liwanag sa isang harang na enerhiya at naglaho. Nanigas si Shuri, saksing hinihigop lang ng ganoon kadali ang kanyang pinakamalakas na atake. Anong klaseng matinding depensa iyan? Sigaw niya. Nginisian siya ni Isaac, salamat sa palabas. Imposible, iyak ni Shuri, lumbong-lumbo habang naglalaho ang enerhiya. Bumangon si Whisper mula sa anino ni Isaac. Patayin ko na? Tanong ng alagad. Patayin ang alin? Naisip ni Isaac, napagtantong wala siyang galos. Napakurap si Shuri. Ha? Umalab ang kaniyang hiya at nagalit. Kung hindi mo ako kayang saktan, huwag mo akong takutin. Nagangas siya, ngunit isang nakakakilabot na boses ang nagpatigil sa kanya.
Ang lakas ng loob mo. Nanlaki ang mata ni Shuri na pinagpapawisan ng malamig. Isang dambuhalang halimaw na anino ang lumitaw, umatungal, inatake mo ang aking hari. Hinawakan nito ang binti ni Shuri nang subukan niyang tumakas. Gusto mo bang mamatay? Napabagsak si Shuri, nauutal sa matinding takot. Hinaplos ni Isaac ang kamay ng halimaw, bago sumampa sa balikat ni Shuri. Anong ginagawa mo? Ngumiti si Isaac. Bubuhatin mo ako, hangal. Ako si Shuri, isip ng bata, matatag pa rin ang kalooban kahit umiiyak. Nakatakda siyang maging santo. Ipinangako niyang tatakas sa tiwaling pamilyang ito para maging papa. Ngunit gumuho ang pangarap na iyon nang gawin siyang sasakyan ng isang demonyong sanggol. Sa kabilang gusali, sigaw ni Isaac. Maglakad ka o pupunitin kita. Hamak na tao. Banta ng anino. Walang kawala, sumunod si Shuri habang humihikbi. Kailangan ko munang mabuhay. May magligtas sana sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, binuhat ni Shuri si Isaac sa hardin, sunod-sunuran sa baliw na utos ng sanggol. Kaliwa ang sabi ko. Kaliwa. Tili ni Isaac na parang hari. Gusto mong mamatay? Sa tamang daan ka. Tagaktak ang pawis ni Shuri hanggang sa biglang namako ang kaniyang mga paa. Tumingala siya na namumutla. Sandali, ito ang pangalawang gusali. Ang pinagmumultuhang bahay. Bakit dito? Nataranta si Shuri, inaalala ang banta ng pinuno. Ngumiti ng nakakaloko si Isaac. Grabe. Siguro libu-libong kaluluwa ang nandito. Umaalingasaw ang siksik na mahika sa lumang gusali mula sa dekada ng galit. Pasok na tayo, utos ni Isaac. Hindi, bawal tayong pumasok dyan. Muling lumitaw ang anino. Manahimik ka at lumakad, aso. Sa loob, madilim at nakakapanindig balahibo ang abandonadong pasilidad. Umaalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag at paghikbi ni Shuri sa pasilyo. Mas makalat pa kaysa inaasahan ko, isip ni Isaac, sinusuri ng mapupulang mata ang kadiliman para sa maitim na enerhiya. May nakita siyang selyadong pinto. Lumitaw si Whisper. Master, selyado ang buong gusali. Hoy, bumalik na tayo, hingal ni Shuri sa takot. Sinabunutan lang siya ni Isaac bilang sagot. Ano na naman? Sigaw ni Shuri. Huminto siya sa hilera ng mga lumang litrato. Mga dating pinuno ng pamilya. Napatanga si Isaac. Gusto mo rin bang maging pinuno? Huwag ka nang mangarap. Akin ang posisyong iyan. Blag. Hinampas ni Isaac ang kanyang bote sa litrato, binasag ang mahikal na harang, mga pinta ng ninuno. Iyak ni Shuri nang tumalsik siya sa lakas ng pagsabog. E di sana hindi nilagyan ng harang ang mga pinta, isip ni Isaac. Basag na ang harang, Master, kumpirma ni Whisper. Nagawa ko. Hiyaw ni Isaac nang hindi man lang binibigyan ng oras si Shuri na makabangon. Tinulak niya ito sa bukas na daan. Baliw ka. Huwag kang basta mambasag at tumakbo, sigaw ni Shuri habang kinakaladkad ang bata papunta sa kadiliman. Masaya lang na nagdadaldal si Isaac, tumatakbo sa lihim na pasilyo. Nang makahanap ng kwartong umaapaw sa mahika, nagdiwang siya. Whisper, isara mo ang pinto, utos ni Isaac. Desididong angkinin ang lugar, sumugod si Shuri. Hoy, teka. Anong ginagawa mo? Nagsmirk si Isaac. Hindi na kailangang malaman ng batang tulad mo. Kumalabog pasara ang pinto. Sa loob, kalmadong naupo ang bata. Oras na para magsimula. Umiikot ang asul na enerhiya sa kaniya. Sa labas, kinakalampag ni Shuri ang pinto. Lumabas ka o magsusumbong ako. Sasabihin ko sa mga matatanda na palayasin ka. Shuri, isang malamig na boses ang nagpatigil sa bata. Isang puting buhok na lalaki ang lumitaw at binuhat siya. Bakit ka nandito? Ibubukas sana ni Shuri ang bibig, pero umatungal ang isang matandang babae. Ipinagbabawal ang pagpasok dito, ha? Blankong tanong ni Shuri. May mga saksing nakakita na binuhat niya si Isaac papunta rito. Nauutal siyang nagpaliwanag, inamin na gumamit siya ng sagradong mahika para buhatin ang sanggol, na lalong nagpatibay sa hinala nila. Bumuntong hininga ang lalaki. Sumusobra ka na, Shuri. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Saan mo kinulong si Isaac? Sumigaw si Shuri sa pagtanggi. Sasabihin sana niyang kusa itong nagkulong nang biglang sumabog ang ingay mula sa loob ng pinto. Nagmadaling lumapit ang lalaki. Isaac, nandyan ka ba? Dinikit niya ang tainga sa pinto. Sa loob ng dilim, nagsimula na ang pag-arte. Umaalingaw-ngaw ang kaawa-awang iyak ni Isaac. Bumukas ang pinto at sumugod ang matandang babae. Naku po. Tingnan niyo kung gaano siya natakot. Binuhat ng lalaki ang umiiyak na bata. Natroma siya pero walang galos. Tiningnan niya ang sanggol, nakahinga ng maluwag pero nag-iisip, sabay baling kay Shuri. Mahiya ka nga sa sarili mo. Pero hindi po ako, promise. Habang kinakarga paalis, sinambit ni Isaac ang sarkastikong salamat sa tulalang bata. Nawala ang kaniyang inosenteng mukha, napalitan ng isang nakakakilabot na ngisi. Salamat sa grasya. Sabunot ni Shuri ang sariling ulo sa matinding galit, habang nagtataka ang mga matatanda kung bakit tumataas ang presyon niya. Ligtas sa kanilang bisig, sinuri ni Isaac ang nakuha. Nakakuha ako ng isang siglong mana sa isang iglap. Nagliwanag ang enerhiya sa kanyang maliit na kamay.
Dahil dito, magagamit ko na ang planong iyon. Ang lalaki. Isang nakakakilabot na tingin na inakala niyang pagkagulat. Habang nagliliwanag ang buong mansyon, kalmadong naghihintay si Yach hanggang sa tawagin siya ni Relly. Isaac, may ipapakilala ako. Pumasok si Ashwa kasama ang isang babaeng nakapang-uniforme. Siya si Ashley na mag-aalaga sa iyo. Ang banal na kabalyero, si Ashley Larch. Lumuhod siya sa bata. Paglilingkuran kita hanggang sa huling hininga ko, young master, nanlisik ang mga mata ni Yach. Ipinadala ba siya para bantayan ako? Nag-ingay siya para magpapansin. Hoy! Bigla siyang nagwala at sumigaw. Hindi kita kailangan, lumayas ka. Isang nakapanginilabot na itim na aura ang sumabog mula sa bata. Nanigas ang dalawa. Habang natataranta si Ashley, tinitigan ng masama ni Yak si Relly. Bakit puro baliw ang pamilyang ito? Ngumiti lang si Relly. Isaac, ito ang regalo ko. Pagbukas ng kahon ay isang simpleng singsing ang bumungad. Napangisi si Yach. Ganito na ba kahirap ang Ashwa para magbigay ng mumurahin? Napasinghap si Ashley. Ito ba ang kayamanan ng banal na dalaga? Tinapik ni Relly ang ulo ng bata bilang kumpirmasyon. Kuminang ang pulang mata ni Yach. Oh, isa pala itong tunay na kayamanan. Bumuhos ang mga alaala. Ito ang mismong singsing na ginamit ng mga banal na dalaga laban sa kaniya. Sa munti niyang kamay, dumaloy ang sinaunang kapangyarihan. Uminit at nagliwanag ang banal na artifact, palihim na ngumisi si Kim Yach. Sa ngayon ay mahina na ang kapangyarihan nito, pero kaya ko itong ayusin. May naramdaman siyang presensya. Nakatayo sa malayo si Gaul Ashwa, nakakuyom ang mga ngipin, at nag-aapoy sa galit ang mga mata, napasulyap si Isaac. Patunay iyan na totoo nga, masayang lumingon si Relly. Pamangkin kong si Isaac. Biglang nagbago ng anyo si Gaul, sabay ngiti ng nakakakilabot na tamis. Napaka-cute mo pa rin hanggang ngayon. Bumulong ito sa kaniyang taina. Napangiwi si Yach sa kabaliwan ni Gaul. Sa loob-loob ni Gaul ay kumukulo ang kaniyang dugo matapos niyang sabotahehin ang ritual. Para lang makitang napunta ulit kay Isaac ang kayamanan. Naalala niyang nagmakaawa siya sa pinuno, parang awa niyo na, ibigay niyo rin sa anak ko. Ngunit malamig siyang tinanggihan. Nakuha na ni Shuri ang basbas, wag kang sakim. Dahil sinira ng isang bata ang plano niya, lumapit si Gaul kay Relly, nilait niya ang singsing at tinawag na basura. Sa kabinalingan si Isaac ng isang mapanlinlang na ngiti. Mahal kong Isaac, bakit mo tatanggapin ang walang kwentang bagay na iyan? Pagbukas ni Gaul sa kahon ay isang napakagandang singsing. Nakakuha ito ng napakaraming basbas mula sa banal na palasyo. Nanigas si Relly dahil sa pambabastos ni Gaul. Nang iabot ni Isaac ang kamay, ngumisi ng tagumpay si Gaul. Hanggang sa isang maliit na kamay ang sumampal sa kanyang mukha. Lumayas ka. Nandidiri si Isaac sa gamit na amoy papa. Hinablot niya ang kahon. At inihagis palayo ang mamahaling regalo. Lumipad ito at lumubog sa fountain habang sumisigaw si Gaul. Nanlumo si Relly na tinapon lang ang isang napakahalagang kayamanan. Pero nakatayo ng taas noo at buong pagmamalaki si Isaac. Masayang itinaas ng bata ang simpleng singsing na bigay ni Relly. Dahil sa sobrang tuwa, napaluha si Relly. Masaya siya para sa pamangkin na pumili sa kaniya. Habang nagdiriwang si Relly, nagkukumahog naman sa malamig na tubig ang mga tauhan ni Gaul. Palihim na nagdiwang si Isaac. Ginamitan niya ng mahika ang singsing para bumigat. Bumulong siya sa isang guwardiya, kunin mo iyan mamayang gabi. Balak niyang ibenta ang basurang iyon para pagkakitaan. Nang maglaon, nagwala si Gaul sa kanyang opisina. Napasubsob siya sa lamesa, sumisigaw sa nawalang kayamanan, saka sa pilitang ngumisi. Ayos lang, hindi rin naman niya magagamit ng tama ang singsing. Ayon sa ulat, kailangan ng 20 tao para buhayin ang banal na kapangyarihan nito. Nagplano ng masama si Gaul. Tingnan nga natin. Baka 10 tao lang ang pumunta sa kanyang unang kaarawan. Kinabukasan, nagkagulo sa mansyon ng Ashwa, dumagsa ang mga karwahe at ang napakaraming tao. Nagulat si Ashley. Hindi ka panipaniwala, young master. 148 banal na kandidato at 4,000 maharlika. Inisa-isa niya ang mga duke at maging ang emperador, pero naiinis si Yach. Ganyan na ba katamad ang mga Diyos at kung saan-saan na lang nagkakalat ng mga santo? Parehong gulat si Relly. Akala ko iisipin nilang patibong ito at lalayo sila. Imposibleng isipin nila iyan, kaibigan. Tumatawang lumitaw si Count Simon Regis, puno ng isang merchant guild. Pinag-uusapan ito ng bawat pamilya sa buong imperyo. Nalaman nilang dadalo ang mga mahihinang miyembro ng Ashwa, kaya alam nilang hindi ito patibong. Dugtong pa ni Simon, bukod pa roon, nag-alok ng premyo ang ginang ng pamilya Ashwa. Paano silang hindi pupunta? Tumingala si Isaac at na-curious kung ano ang premyo. Kutob ni Relly na kahit si Simon ay naiinis sa mayabang na pamilyang Barrett. Sinubukan siyang patahimikin ni Relly, ngunit mayabang na ipinagyabang ni Simon na kandidato rin ang anak niya. Umayos ka nga, bulong ni Relly habang nakahawak sa pinto. Patuloy na dumaldal si Simon sa likod niya. Mukhang hindi nagkakamali ang mga sinaunang kasabihan, pinatigil sila ng isang boses. Cardinal Barrett.
Singhap ni Relly. Ngumisi ng nakakakilabot ang kardinal. Nagdidiwang ng kaarawan ang mahinang asyua para isalba ang kanilang dangal, isip niya, gusto kong makita ang kanilang kandidato. Napadapo ang paningin niya sa batang buhat ni Ashley. Napakagandang pagkakataon. Inilagay niya ang kamay sa dibdib, nagkukunwaring tapat. Ipinagdarasal kong magdadala ng tagumpay sa pamilya ang banal na kandidato. Isang masamang kutob ang naramdaman ni Relly. Isa itong patibong. Napagtanto niyang lumobo sa 148 ang bilang ng kandidato. Pinapasok nila ang mga basura. Kung magkakagulo sa loob ng basurahan, pupunitin nila ang mga mahihina. Binalot siya ng takot. Nasa panganib si Isaac. Kilala ang mga aswa sa pagiging maganda, ngunit walang kwenta. Kaya sila ang perpektong biktima para sa mga sipsip sa simbahan. Isang lihim na utos ang ibinigay, paglaruan ng batang aswa. Haluin ang banal na lason sa tubig niya at ipahiya siya. Ngunit nilagok lahat ni Kim Yach ang lasong tubig ng may ngiti. Wow, napakasarap naman nito. Napanganga ang ibang kandidato. Pangilang bote na ba iyan? Palihim na nagdiwang si Kim Yach. Bigyan niyo pa ako. Hindi ako mapapatay ng ganito kaunti. Ibinato niya ang walang lamang bote kay Shuri. Nataranta ang mga kalaban. Dapat ay nasisira na ang tiyan niya. Maling bote ba ito? Tinakpan ni Shuri ang kanyang mukha. Bakit ba inom pa rin siya ng inom? Sa desperasyong maisalba ang pride, sinipa niya ang bote mula kay Kim Yach. Tumigil ka na, sinasapian ka ba? Nag-alok ng malinis na bote si Kim. Tinabig ito ni Shuri ng walang kaalam-alam. Walang lason diyan. Kumapit ang bata sa binti ni Shuri, umiiyak para sa nakakalasong tubig. Banal na lason ang inilagay ko roon. Natatarantang pag-amin ng isang batang may Olandes na buhok. Ibigay mo sa akin. Umungal si Kim Yach. Kuminang ang mga mata niya at lumutang sa hangin habang umaapaw ang itim na enerhiya. Naabot na ba niya ang antas ng Diyos? Nagbulungan sa gulat ang mga bata. Natulala si Shuri. Biglang lumitaw ang isang binatilyong may puting buhok. Kinabaret, bakit nandito siya? Gulat na sigaw ni Shuri. Habang kalmadong lumalaklak ng bagong lason si Kim, napaisip siya. Buwisit, mananalo ba siya? Nagkagulo sa silid. Bakit nandito ang pamilya ng Santo Papa? Kahit puti ang buhok ni Kina, naalala ng lahat ang kayumangging buhok ng mga naunang papa, ngumisi si Kina. Hindi ito nakapagtataka. Ang sagradong vault ay pag-aari ng Santo Papa. Kaya, nandito ako para kunin ang nararapat sa akin. Mayabang na naglakad palayo si Kina, naiwang tulala ang lahat. Lihim na ngumiti si Kim, tunay ngang dugong pontiff ang isang ito. Biglang sumabog ang nakakabulag na gintong kapangyarihan mula kay Kina. Isang lakas na higit pa sa mga obispo. Kaya pala ikaw ang Saint Candidate Zero. Bulong ni Kim, diring-diri sa pagpapabida nito. Lumingon si Kina at pinagalitan ng mga tao. Mga hamak kayo? Anong mapapala ninyo sa pananakot ng isang bata? Lumapit siya dahil imposibleng makontrol ng bata ang toxin immunity nito. Lumuhod siya sa harap ni Kim at nag-isip, siguro nga ay nasa dugo na nila ang pagiging mangmang. Pilit siyang ngumiti ng mabait habang nilalabas ang kapangyarihan. Kawawang bata, ayos lang yan. Gagamutin kita. Habang nagbubulungan ang ibang kandidato patungkol. Sa lakas ni Kina, walang pakialam na nanood si Kim. Aba, tingnan mo nga naman. Binalot ni Kina ng liwanag ang bata. Matalino. Pero biglang umihip si Kim nang. Direkta sa mukha ni Kina. Agad naglaho ang gintong enerhiya, nawala ito. Gulat na tumitig si Kina sa nakangiting bata. Ang batang ito. Winasak ang kanyang kapangyarihan. Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa isip ni Kina. Mas malakas ba siya sa akin? Agad lumapit si Shuri kay Kim. Umungal sa galit. Si Kina. Insulto na harangan ng isang eswa ang kanyang target. Matapang na humarap si Kim, hawak ang bote, at nanlilisik ang mga mata. Ang kapal ng mukha mong titigan. Ako nang ganyan. Sinakal ni Kina si Shuri at itinaas sa ere, ikinagulat ng lahat. Akala mo ba mapoprotektahan mo siya? Pangungutya ni Kina. Kung hindi, dahil sa akin, nabasag na sana ang bote sa ulo mo. Binitawan niya ito at nagmabait. Ayos lang yan, nagulat lang siya. Isa pa rin naman siyang walang muwang na. Bata. Tinalikuran sila ni Kina at sarkastikong kumaway. Sige, pagbutihin niyo mga batang eswa. Sa akin pa rin ang pinakamalaking kayamanan. Hinding-hindi mapapasa kamay. Ng mga eswa ang labi ng Skeleton King. Sumimangot si Shuri sa mayabang na bulto, tapos ay hinawakan si Kim at sumigaw, bakit? Mo ba ito ginagawa? Sabi ng elder, kung sino man ang mag-uwi sa katawan ng Skeleton King ay bibigyan ng ultimate skill. Ang mga salitang ito ay parang patalim na. Bumaon sa isip ni Kim. Napaluhod si Shuri at may binanggit na pangalan habang nanggigil naman sa galit si Kim. Anong ginagawa niyo sa orihinal kong katawan? Kinalaunan, habang nagbubulungan ang iba sa nangyaring gulo, tahimik na nagpaplano si Kim. Daan-daang taon kong pinalakas ang aking mana. Ang mabawi ang rank 10 ay napakadali. Isang napakasimpleng bagay. Sumimangot siya. Pero paano ako tatakas kung nakatingin ang mga batang ito? Nag-alab ang kanyang pulang mga mata. Kalimutan na nga.
Dudurugin ko kahit sinong haharang sa daan ko. Magtipon ang lahat. Sigaw ng elder. Aalis na tayo kaya makinig sa kasaysayan. Isang mahabang klase na naman. Nakakabagot. Tahimik na gumapang paalis si Kim. Ha? Hoy, ikaw! Sigaw ni Shuri. Saan mo balak pumunta? Isang malakas na pagsabog ang umalingaunggaw. Nataranta at napaturong sumigaw si Shuri. Elder. Si Isaac. Parang kidlat na tumakbo si Kim, tuwang-tuwa. Oras na para subukan ang bagong holy art. Huwag dyan, Isaac. Takot na tili ng elder. Ang lugar na iyan ay ipinagbabawal. Kapag dumaan ka riyan, aaktibo ang mga patibong. Hindi huminto si Kim. Pigilan ang batang yan. Ungal ng elder. Walang silbing hinabol ito habang nagkagulo ang mga bata. Samantala, sa loob ng Eshua Mansion, isang babae ang lubos na nag-aalala. Sana ay ligtas ang young master. Sa tabi niya, ang lalaking may pilak na buhok ay nanatiling. Seryoso. Isang magic orb ang kuminang. Nakakonekta na tayo sa treasure vault. Sigaw ng tagapagsalita. Magbibigay ako ng ulat gamit ang summoned beast na nakasunod sa ikatlong bata. Naging alerto ang lalaking may pilak na buhok. Bumukas na ang pinto ng unang kwarto. Ang nasa ikatlong pwesto ngayon ay si Ian Aegis. Anak ko Ian. Sigaw ng isang ama. Nasa ikalawang pwesto si Shuri. Napakurap ang ama ni Shuri at buong pagmamalaking sumigaw, ang galing mo, anak. Sinilip ng tagapagsalita ang mismong projection. Nalilitong tumitig ang announcer sa naging resulta. At ang nasa unang pwesto ay, ha? Si Isaac? Sagot niya. Ang lalaking may pilak na buhok at ang babae ay biglang nanigas. Si Isaac? Umalingaw-ngaw ang boses. Parang ipu-ipo na umatake ang bata. Parang awa mo na Isaac, bawal dyan. Tili ng elder. Huli na ang lahat. Naapakan na ng bata ang patibong. Elder. Sigaw ni Shuri Eshua ng tamaan ng enerhiya ang matanda. Sumiklab ang gulo, napuno ng tili ng mga bata ang paligid. Lumingon. At sumigaw si Shuri sa may sala. Baliw ka ba? Bakit ka pumasok dyan? Sinasira mo ang lahat. Ang hirap nang ang pumasa sa pagsubok na ito, dadagdagan mo pa ng mga anti-intrusion traps. Hindi siya pinansin ni Kim Isaac. Ito na siguro ang pasukan para sa Chapter 2. Nakaaktibo pa siya ng isang patibong. Magaling, Master. Bulong ng aninong halimaw. Salamat sa inabsorb mong mana core, nag-level up na ako. Magaling. Mas magagamit pa kita ngayon ng husto. Isip ni Isaac. Ngayon, hulihin mo siya. Mabilis na umatake ang anino. Sa gitna ng gulo, may bumulong, hindi ko inasahang ganito kahirap ito. Kaya pala napakalakas ng mga santo. Nagtataka ang kanyang kaibigan. Biglang umangat si Shuri sa ere. Hindi ba iyan yung batang Eshua? Tanong ng isa. Oo. Shuri ata ang pangalan. Paano siya nakalilipad? Nandadaya siguro. Lihim na nagmura si Shuri. Mga bobo, hindi ito totoo. Sakal ng anino, sumigaw siya, napipilitan lang akong lumipad. Ibaba niyo ako. Master. Nahuli ko na ang impormante. Inihagis ng anino si Shuri sa harap ni Kim Isaac. Habang dumadaing, nagbabala si Shuri. Itigil mo na ito, baliw. Mamamatay ka sa ikalawang kwarto. Kung hindi ka mag-iingat. Ang ingay mo. Pinutol siya ni Isaac at malamig na tumingin. Wala akong pakialam sa satsat mo. Ikwento mo ang ikalawang kwarto. Humihikbing sagot ni Shuri. Pagpasok natin, wag na huwag kang aatake. Anong klaseng kabaliwan yan? Iyan lang ang tanging paraan. Maghintay ng 3 minuto hanggang mawala sila. May namatay. Nasa loob niyan. Isang pagsubok ng pasensya. Napaka-klise naman, isip ni Isaac habang gumagapang, at sumagot gamit ang boses bata. Sige. Sige. Mukhang napakadali. Lang yan. Wag lang aatake, di ba? Ang maghintay ng 3 minuto ay walang kwenta. Mayabang niyang bulong. Hinawakan ng maliit niyang kamay ang pinto. Maligayang pagdating sa kwarto. Ng katahimikan. Sa loob, lumitaw ang mga nagliliwanag na salita. Ang pasensya ay isang birtud. Manatiling tahimik. Pinakinggan ni Isaac ang mensahe. Ang pasensya ang magdadala sa'yo. Sa liwanag. Habang sumugod ang iba, nagpaiwan naman si Kina Barrett. Maging ligtas kaya tayo? Kinakabahang tanong ng isang bata. Nasa pinakalikod tayo. Ngumisi lang si Kina. Hindi. Na natin kailangang sumuong sa panganib. Hayaan na natin ang mga isasakripisyong tupa. Ang mga mauuna ay siguradong maiipit sa pasukan. Dagdag pa ng isa. Sabay turo. Ni Kina. Tingnan nyo. Sumabog ang nakasisilaw na liwanag, ginulat ang batang may itim na buhok. Nagsimula na ang pagsubok, sabi ni Kina. Sumabog ang dilaw na liwanag, senyales. Nang unang patibong, huwag kayong magpadala, umalingaunggaw ang boses. Nagpalitan ng takot na tingin si Kim Isaac at ang isa pa. Lumitaw ang halimaw na may blonde na buhok, nakabuka. Ang mga braso. Ang pasensya ang magdadala sa liwanag. Hayop ka.
Sigaw ng isang bata, sabay atake sa halimaw. Nawasak niya ito agad, pero ang kanyang katawan ay naging abo. Sa gitna ng nakakabinging sigawan, isang bata ang bumagsak at napamura. Buwisit! Dugo ang galamay ang biglang sumabog mula sa lupa. Sira ulo. Tili ng isa. Ngumiwi si Isaac. Paano ako magtitimpi sa pagmumukha ng Diyos na yan? Nabigo kayo, malamig na umalingaunggaw ang sistema. Para ito sa mga walang pasensya. Naikuyom ni Isaac ang kamao at sinira ang patakaran. Haharapin natin ang puot ng langit, umungal ang higanteng bantay. Tapos na ang maliligaya nating araw. Nanginginig ang bata. Katapusan na natin. Nang mag-ipon ng mahika si Kim Yisak, sumabog ang pulang enerhiya, isang kidlat ang tumama sa higanteng bantay. Napasinghap ang batang kayumangdi ang buhok. Ano iyon? Tumaos ang kidlat sa puso ng bato. Kumunot ang noo ni Kim Yisak. Bakit siya na naman? Gumuho ang bantay. Ngumisi si Yisak. Pangwalo? Nagbibiro ba kayo? Sigurado siyang gawa ito ng kaniyang mga tauhan, ang 14 na general ng kadiliman. Utos ba ito ng pamilya Eshwa o dahil sa akin? Naglakad palayo si Isaac at binaliwala ang tawag ng bata. Hoy, saan ka pupunta? Hindi ko inasahang kapakipakinabang ang mga Eshwa. Humiwalay ang mga dahon at lumabas ang grupo ni Nigel Sephit. Sabi ko sa inyo, alam nila ang daan, ngisi niya. Salamat sa pagliligpit sa bantay, lumayas na kayo. Amin na ang ikalawang silid. Malamig silang tiningnan ni Isaac. Ang dami pang buhay ah. Tinuro ni Nigel ang kasama ni Isaac. Hindi ko alam na duwag pala ang mga Eshwa. Ako, kasama niya. Utal ng bata. Binaliwala siya ni Nigel. Nakita niyo siyang umiwas sa mga patibong, tama? Nakita niya ang singsing ni Isaac, isang relikya. Hinablot niya ito. Ito ang susi, para iwasan ang lahat ng patibong. Maling-mali ang naisip niya. Pinagmasdan niya ang nakakapagtakang katahimikan ni Isaac. Hindi ito nagpapatalo ng walang laban. Hindi na namin kayo kailangan, Eshwa. Lumayo kayo, utos ni Nigel sabay ngiti ng nakakakilabot. Ang bangkay ng Haring Kalansay ay pag-aari ng pamilyang Sephit. Akin yan. Mabilis siyang sumugod. Isang hakbang pa lang, nakakabulag na liwanag at dagat ng apoy ang lumamon sa kanila. Umalingaunggaw ang sigawan. Nanigas ang bata. Si Isaac, ang siraulong iyon, sa gitna ng apoy, ngumiti si Isaac, nalinlang niya sila, naging abo ang apoy. Binuhat ni Isaac ang kasama sa balikat at nilaktawan ang mga bangkay. Pumasok siya sa ikalawang silid at nilingon ang mga sunog na bangkay, salamat sa sakripisyo. Kumunot ang noo ni Isaac. May isa pang grupong nakasunod sa kaniya. Bakit ba sila nakasunod? May banal siyang kapangyarihan, bulong ng batang may lilang mata, galing siya sa pamilya ng santo. Sumimangot si Isaac. Hindi ko kailangan ng pagsamba nila. Mula sa balikat niya, naisip ni Shuri, tumakas na kayo. Mas nakakatakot ang halimaw na ito kaysa sa mga demonyo. Kung may santo rito, ikaw na iyon. Isang batang lalaki ang humakbang, ikinagagalak kong makilala ang pinakabatang Eshwa. Ako si Paris Julius, ang ikalawang prinsipe. Napukaw ang interes ni Isaac. Ayos ito. Hoy, Isaac, tanong ni Shuri, nandito na tayo. Isang dambuhalang pinto ang bumungad kasabay ng paglabas ng may pakpak na nilalang. Maligayang pagdating, mga kandidato. Ang ikatlong silid ay ang bulwagan ng pagninilay. Ipakita ang inyong tapang. Naghiyawan ang mga tagasunod. Sana siya na lang ang sinundan natin, at hindi si Nigel. Amin ang bangkay. Nagsalita ang bantay, simple lang ang pagsubok. Taluin niyo kami at kunin ang tagumpay. Nanliit ang mga mata ni Isaac. Siya kaya iyon. Ngumisi siya. Tama ako. Magiging masaya ito. Ha? Sigaw ni Isaac na ikinagulat ng lahat. Nanigas si Shuri at napagtanto ang katotohanan. Tama si Isaac. Sinungaling ang mga bantay. Ang unang silid ay pagpili kung saan siya umatake. Ang ikalawa ay ang bulwagan ng matinding katahimikan. Doon, hindi siya nagpigil. Ngayon ang silid ng pagninilay, alam ni Isaac na nasa nakaraan ang sagot. Binalaan siya ni Shuri, wag natin silang aatakihin. Ngunit tinuro ni Kim Isaac ang mga estatwa para sumugod. Kinalma ni Shuri ang sarili, baka gumigising na ang dugo ng santo sa kanya. Siguro nagkamali ako, isip ni Shuri nang hindi napapansin ang malademonyong ngiti at enerhiya ni Isaac. Ibinato ni Kim Isaac ang enerhiya sa kalaban, nanigas si Shuri. Binalot ng masamang enerhiya, umungal ang bantay, nabigo kayo. Hinawakan nitong maigi ang tungkod at nagpakawala ng higanteng pulang hiwa. Muling umalingaunggaw ang sigawan, tinamaan ng pagsabog ang mga bata. Kalmadong naupo si Isaac sa likod ng isa, binabaliwala ang hingi ng tulong. Namutla si Shuri. Sira ulo ka, sigaw niya. Ngumiti lang si Isaac at pumikit. Pamilyar na tanawin. Ipinakita ng mga bantay ang tunay nilang anyo bilang mga demonyo at ininsulto ang mga estudyante. Turuan ng leksyon ang mga iyan. Baliw na tumawa si Isaac habang nagmumura ang sinasakyan niya. Binalot ng apoy ang paligid. Dalawang nakaligtas ang nataranta. Nasaan ang mga Eshwa? Masayang nakasakay si Isaac sa ulo ni Shuri, parehong tago ng mahika ng paglalaho.
Namukhaan sila ng ikalawang prinsipeng si Paris Julius. Salamat sa pagtatago rin sa akin. Naisip ni Isaac na ginamit niya ang basbas sa tamang oras, ngunit sumagot lang siya, kahit na ano. Sa sobrang pasasalamat, nag-alok ng pilak na singsing ang prinsipe. Kunin mo ito. Naisip ni Paris, dahil ba hindi ako sanay lumaban? Maingat na nagmamasid si Isaac. Sa pag-aakalang banal na gamit iyon, nagpasalamat si Paris. Hindi ko ito malilimutan. Umiilaw ng ginto ang singsing at sinipsip ang kaniyang kapangyarihan. Sumigaw si Paris sa sakit. Tumawa si Isaac dahil nahanap niya ang perpektong biktima. Siyempre, Panginoon, papuri ng tauhan, nang hihilakbot na tiningnan ni Shuri ang halimaw sa kanyang likod. Tiyo, saan mo iyan nakuha? Sa kabilang banda, sumigaw ang isa, sinong may banal na mahika? Isang binata ang gumawa ng bolang liwanag. Dito kayo sa likod ko. Ang demonyong bantay na may dambuhalang karit ay umungal, tanggapin niyo ang parusa. Sugod, utos ng isa pa. Nagpakawala ang binata ng banal na liwanag. Kunin niyo ito. Binaliwala ang kaniyang atake na nagpatalsik sa kaniya. Habang nakahandusay siya, napaiyak ang kaniyang kaibigan, "Hoy, anong nangyayari rito?" Sa itaas, nakalutang ang singsing na may pulang liwanag. Pinalipad ng bantay ang isang kandidato. Biglang tumigil ang kalansay at inikot ang ulo nito. Saan nagpunta ang mga bata? Ulat ng aninong tauhan, nasipsip na natin ang banal na enerhiya rito. Lilipat na sa kabila. Pinanood ni Isaac ang buong kaguluhan. Huwag sumama ang loob, mga mahihina. Titigil ang manika kapag bumagsak kayo. Mas mabuting akin na ang kapangyarihan kaysa masaktan pa kayo. Panginoon, malapit na. Tumigil ang anino nang lumitaw ang gintong bola. Ano yan? Isang haligi ng nakakabulag na liwanag ang sumabog at tumangay sa mga anino. Lumitaw ang isang anyo sa usok. Nahanap din, bulong ni Kimisak. Isang batang may ginintuang mata at nababalot ng banal na apoy ang lumitaw. Humakbang si Isaac kinabaret. Hinahanap kita. Pinagpawisan si Nigel Sepfit. Alam kong henyo siya, pero ito. Bumuka ang higanteng pakpak ng banal na liwanag ni Isaac para tumawag ng espiritu. Sa ganitong edad, imposible. Nigel. Sumigaw siya. Hinarap ni Kina si Isaac na bumalik sa tunay nitong anyo. Nakakagulat na natalo mo ang demonyo, pangungutya ni Kina. O ginamit mo na naman ang mga bata bilang patibay. Ngumisi ng nakakakilabot si Isaac. Umiyak ang mga bata, hindi, iniligtas kami ng sanggol na iyan. Siya pa nga ang nagturo ng daan. May Stockholm Syndrome ba ang mga tangang ito? Isip ni Isaac. Tumawa ng peke si Kina. Iniligtas. Wala ba kayong hiya bilang mga kandidato ng santo? Sigaw ng isang lalaking itim ang buhok. Nagtago ka lang sa likod. Mas karapat dapat pa si Isaac kaysa sayo. Pumalibot ang lahat kay Isaac, tama. Sa desperasyon, napagtanto ni Shihua ang totoo. Hindi, niloloko lang kayo ng demonyong batang yan. Ngunit bulungan ng mga nakaligtas, kung wala sila, matagal na tayong patay. Bigla, tumingala sila sa takot. Isang dambuhalang apoy ang bumagsak, yumanig ang lupa. Nagtipon sila sa harap ng higanteng tarangkahan. Iyan ang ikatlong kwarto, hindi ba? Umalingawgaw ang apoy. Binabati ko kayo sa pagpasa sa ikalawang pagsubok. Ako ang huling bantay ng yaman. Pumili kayo. Kukunin ang kayamanan at tatapusin ang pagsubok dito. Isang binata ang magsasalita sana, ngunit pinutol siya ng bantay. O haharapin ang panganib papasok sa ikatlong kwarto. Sagutin niyo ng maigi. Nanatiling kalmado si Kina. Kung malalampasan niyo ito, patuloy ng bantay, makukuha ang yaman ng ikatlong kwarto, ngunit kapag nabigo, kamatayan ang kapalit. Nanigas sa takot ang lahat. Tanging si Isaac ang hindi natinag. Panginoon, ang enerhiya sa boses na iyan, bulong ng kanyang anino. Oo. Isa itong dragon, matalim na naisip ni Isaac. Totoo ang panganib. Tutuloy pa rin ako. Sigaw ng isa. Pag nakuha ko iyon, magiging santo ako. Ako rin. Hiyaw ng iba. Haharapin ko ang huling pagsubok sa ikatlong kwarto. Isang puwersa ang tumulak sa kanila kasabay ng nakakabulag na liwanag. Pagkawala nito, nahilo ang isa. Tumawa ng mahina si Isaac. Simple lang ang huling pagsubok, anunsyo ng bantay. Isang dambuhalang estatwa ang lumitaw. Sambahin ng Panginoon. Estatwa na naman. Iyak ng isa. Ang kardinal iyan. Tanging ang may respeto ang makakapasok. Nagbulungan sila. Luluhod at magdadasal lang. Ang dali. Ngunit nagnitngit ang mga ngipin ni Isaac. Anong klaseng kalokohan ito? Nanumbalik ang puot sa lumang kaaway. Luluhod ako sa tarantadong ito. Dasal lang naman, sabi ng isang binata bago lumuhod at nag-akbay ng kamay. Sinasamba kita, mahal na Panginoon. Magaling, sagot ng estatwa. Maaari ka nang pumasok. Napatalon sa tuwa ang binata, nagbigay ng pag-asa sa lahat. Isaac. Nanigas si Shuri, nakaramdam ng nakakapangilabot na aura mula sa bata. Kailangan niyo magdasal. Sinipa ni Isaac si Shuri sa tiyan. Habang natutumba, kumapit si Isaac sa binti nito, buong tapang na kinaladkad ang sarili. Samantala, lumapit si Kina sa estatwa. Manood kayo.
Lumuhod siya ng perpekto, naglalabas ng banal na liwanag. Ito ang tamang paraan ng pagsamba. Naghiyawan ang iba. Ako rin. Nanginginig na nagdasal ang isa. Kayo ang karapat-dapat sa lahat. Bigla, isang matinding puwersa ang dumagan sa kanya. Hindi, ako muna, desperadong sigaw ng iba, mabilis na lumuhod sa estatwa. Umilaw ng kakatwa ang bato. May tumawag kay Isak. Bata, bakit di ka lumuluhod? Ngumisi si Isak sa isip. Tanga lang ang luluhod. Umugong ang bulungan sa buong kwarto. Anong problema niya? Wala ba siyang pananampalataya? Umalingaw ang galit na boses ni Shihua kay Isak. Hoy, magdasal ka na. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin. Lihim na ngumisi si Kina. Nakare-record ito. Gusto ba niyang matanggal? Kahit gaano ka pa kagaling, kung walang pananampalataya, tapos ka. Bawas na ang kalaban. Matatalim na tinitigan ni Isak ang bato. Pake ko sa inyo, mas pipiliin ko pang mamatay kaysa lumuhod dyan. Nanatiling tahimik at nakakapangilabot ang estatwa. Nanginginig si Isak, pero hindi umatras. Patayin niyo na lang ako. Sumabog ang itim na enerhiya sa bato, nilamon ang buong paligid. Isang anino ang umatungal. Ang hindi rumespeto ay mamatay, wisit. Gawin mo na. Sigaw ni Isak. Bobong estatwa, wawasakin kita. Lumitaw ang anino niyang alagad, tarantang-taranta. Panginoon, napakadelikado nito. Dinurog ni Isak ang anino sa tindi ng galit, mamatay kayo. Bigla, isang nakakapasong liwanag ang pumunit sa dilim. Umalingaw ang boses. Napakahusay. Nanigas si Isak, nakatitig sa nasunog na anino sa kamay niya. Nakapasa ka na, batang kandidato. Napanganga si Kina. Teka, ano? Sabi mo kailangan naming rumespeto. Galit siyang tinuro ang bata. Paano siya nakapasa na hindi man lang nagdadasal? Kalokohan ito. Ang batang iyan, sagot ng estatwa, ang tanging nagpakita ng tunay na pananampalataya, natigilan si Isak. Hindi niyo ba maintindihan? Tanong nito. Hindi kayo lumuhod sa Diyos, kundi sa bato. Sinasabi ba ng inyong paniniwala na lumuhod sa mga Diyos-Diyosan? Nanigas ang lahat, bato. Bulong ng isa. Diyos-Diyosan. Kumalat ang takot ng mabatid nila ang patibong. Tingnan niyo ang bata, deklara ng estatwa. Kahit nasa bingit ng kamatayan, hindi nawala ang pananampalataya. Pananampalataya? Bulong ni Isak sabay taas ng noo. Manahimik ka. Ngit-ngit ni Kina. Hindi pwede ito. Sanggol lang siya. Hindi yan pruweba ng pananampalataya. Humalukip-kip si Isak, tumatango sa sinabi ng kalaban. Binigay ni Kina ang huling atake. Kung talagang may pananampalataya siya, nasaan ang kanyang banal na marka? Napapitlag si Isak. Ha? Nagkagulo ang lahat. Kandidato pero walang marka. Ngumisi ng nakakaloko si Isak. Nag-enjoy sa palabas. Siya lang ang wala nito. Diin ni Kina. Sumuko ka na. Kandidatong walang marka. Sumagot ang estatwa, iyon ay dahil bata pa siya. Hindi pa iyon kailangan ng isang paslit. Nagulat ang lahat, maging si Isak, kalokohan, at tumal ni Kina. At nakakagalaw ka pala simula pa kanina. Nakisali ang iba. Kung papasok siya, kami rin dapat. Gusto niyong lahat na pumasok sa ikatlong kwarto? Tanong ng estatwa. Tumahimik ang paligid. Kung gayon, pumasok na kayo. Naghiyawan sila, pero sumimangot si Kina. Bakit ang dali naman? Naging nakakakilabot ang boses ng estatwa. Kung gusto niyong magpakamatay sa apoy parang mga gamo-gamo, sige lang. Umagos ang madilim na salamangka. Bumukas ang tarangkahan, nagpakita ng isang napakadilim na bangin. Nanigas sa takot ang lahat. Dumagan ang puwersa ng salamangka, pinipiga ang hininga ni Kina at ng iba. Nararamdaman niyo ba? Atungal ng estatwa. Ang puwersa mula sa katawan ng Skeleton King. Nagsibagsakan ang mga kandidato, nadurog sa bigat. Anong klaseng salamangka ito? Sa kabilang banda, ngumisi si Isak. Umilaw ang kanyang brotsa, hinihigop ang enerhiya. Tumawa siya, nakilala ang sariling kapangyarihan. Tama, ang katawan ko. Nariyan lang ang katawan ng Skeleton King. Tinitigan niya ng maigi ang madilim na tarangkahan. Di ko akalaing makikita ko pa ito, isip niya, matapos kong pasabugin ang sarili ko sa banal na dimensyon. Bigla, umapaw ang mana, at mababakas ang gulat sa mukha niya. Tinuro si Isak ng isang kandidatong puti ang buhok. Oo. Tingnan niyo ang batang nagpapatunay ng pananampalataya niya. Tingnan niyo ang matapang niyang mukha. Lihim na nagmura si Shuri. Matapang. Sira ulo na talaga ang isang to. Isang nakasisilaw na bolang apoy ang nagningas sa itaas. May oras pa. Lumingon ang kakaibang nilalang kay Kim Isaac. Oo. Kung hindi kayo makangiti sa mismong harap ng kamatayan, lumayas kayo. Buwisit. Sigaw ng isang kalahok. Paano natin lalampasan ang ganitong klaseng mahika? Napatago ang dalawang binatilyo. Umatras na tayo. Maaari tayong mamatay rito. Humakbang paharap ang lalaking may puting buhok. Hindi ko kailangan ng kahit anong yaman mula sa ikalawang silid. Humarap siya sa buong grupo. Lahat tayo ay papasok sa ikatlong silid.
Tinitigan niya ang bolang apoy, at walang awang binuhay ang lahat ng patibong. Natigilan ng tuluyan si Shuri. Isang ganap na baliw. Nasiyahan ang nagliliyab na nilalang. Iyan ba talaga ang nais mo? Ngumiti ng palihim ang lalaking may puting buhok, kahit ang dakilang santang si Melissa ay hindi nakuha ang bangkay ng Haring Kalansay. Siguradong ikaw ang pananggalang na iniwan niya, hindi hahayaan ng santa na mamatay ang mga bata. Nanlisik ang kanyang mga mata. Ayokong isipin nilang pinili ko ang madaling daan, ngisi niya. Kaya ibalik mo ang tunay na panganib ng ikatlong silid. Sa isang sulok, may isang binatilyong tahimik na nagmamasid. Isa rin siyang siraulo. Inanunsyo ng tagapagbantay, kung iyan ang iyong hiling, masusunod. Sa totoo lang, mas mapapadali nito ang paghahanap sa tunay na santa. Ngumiti ng mayabang ang lalaking may puting buhok habang sumigaw ang isa, sana mag-isa ka na lang, bakit kailangan mo pa kaming idamay dito? Isang dambuhalang hita ang lumitaw sa makapal na usok. Sa sentro, isang kamay ng kalansay ang naglalabas ng itim na mahika. Bumagsak ang mga kalahok at sumigaw dahil sa nakapanghihilakbot na puwersa. Ngunit tuwang-tuwa si Kim Isaak. Astig, parang nasa kaharian lang ng mga demonyo. Tingnan mo, pinuno. Tinitigan niya ang kamay ng kalansay. Bulalas ni Whisper. Yan ang dakilang katawan ng pinuno. Tumawa si Kim Isaak. Napakagwapo mo talaga. Ay, mali. Ibig kong sabihin, ang katawan ko. Napanganga sa gulat si Shuri. Iyan ba ang bangkay ng Haring Kalansay? Ganito katindi ang kapangyarihan mula sa iisang kamay? Napangisi si Kim Isaak sa kanyang isipan. Hindi sa kamay, hangal. Mula yan sa hinalaki ko. Napaisip siya. Ito lang ba ang natitirang piraso rito? Kopya lang ang iba. Naglabas ng nakasisindak na enerhiya ang kalansay, na dumagan sa lahat. Mula sa dilim, umahon ang isang higanteng demonyong tigre. Napatili ang dalawang kalahok. Isang demonyo? Hindi ba't sa ikalawang silid lang dapat ang may bantay, walang emosyong tumingin sa ibaba si Kim Isaak? Hindi ba't ikaw ang nagtanggal sa mga proteksyon? Dumabog ang demonyong bantay. Mga nakakabwisit na peste. Ang lakas ng loob ninyong pagnasaan ang hari. Tinuro ni Shuri ang lalaking may puting buhok. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Anong plano mo ngayon? Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Shuri. Magtiwala ka lang sa akin. Sisiguraduhin kong lahat kayo ay may maiuwing kayamanan. Ngumisi siya. Isa sa 14 na pinakamalakas na demonyo, ang pinagkakatiwalaang tauhan ng Haring Kalansay na personal niyang sinanay, bago tuluyang nabihag ng banal na simbahan. Humarap sa demonyo ang binatilyo. Naghanda ako ng banal na mahika para rito. Akin ang kayamanan. Nagningning ang kanyang mga mata ng banal na puwersa. Lumuhod ka, bumigay ang higanteng demonyo sa tindi ng presensya. Liwanag ng simbahan. Iyak ng kalahok. Tahimik na nagmasid si Kim Isaak. Magaling. Gumana, isip ng lalaking may puting buhok at biglang umilaw ang kanyang mga mata. Ang kailangan ko na lamang ngayon ay ang katawan ng Haring Kalansay. Ikaw ba yon? Pilit na tumayo ang demonyo, at dugo ang tinitigan ng binatilyo. Ikaw ba ang nag-aasam sa katawan ng aking hari? Sa labas ng tarangkahan, isang grupo ng mga maharlika sa pamumuno ng isang blondeng lalaki ang hindi mapakali. Anong nangyayari? Nawalan tayo ng koneksyon. Isang humahangos na mensahero ang tumakbo papalapit. Napakasama ng balita, nakawala sa selyo ang demonyo sa ikatlong silid. Nanigas sa matinding gulat si Riel Ashwa at ang kanyang mga tauhan. Bakas ang matinding takot ng isang tauhan. Riel, hindi ba't isa sa 14 na pinakamalakas ang demonyo sa ikatlong silid? Pinagpawisan ng malamig si Riel. Anong sumpa ba ang nangyayari rito? Nasa matinding panganib ang lahat sa loob. Sumugod ang isang bantay mula sa silid ng tagapagmasid. Nilampasan ng mga matatanda ang patibong at naglaho. Walang laban ng mga bata ngayon. Sumigaw ang isang bantay, hindi nila kaya ang demonyong iyon. Itigil na natin ang ritual at ilikas sila ngayon din. Sa paglusob niya sa pinto, lumitaw ang isang nakasisilaw na harang na nagpatalsik sa kanya. Sumabog ang pambihirang liwanag mula sa loob. Nataranta si Riel. Anong nangyayari? Kinakabahang nagmasid si Goel. Bumubukas na ba ang imbakan? Binalot ng matinding banal na liwanag ang batong tarangkahan. Sumigaw ang isang kabalyero. Baka makawala ang itim na enerhiya. Pinutol siya ng isang elder. Wala akong maramdamang itim na aura. Humarap ang isa pang elder kay Cardinal Harry Barrett. Tinalo nila ang halimaw na iyon. Napakagaling talaga, Kina. Nauutal na kinapitan ng bantay si Riel. Siguradong isa sa mga bata ang gumawa nito. Riel? Posible kaya, umugong ang matinding bulungan sa lahat. Walang iba kundi si Kina Barrett, ang batang nagtataglay ng banal na dugo. Pinalibutan ng mga alagad si Harry Barrett, binabati namin kayo, kamahalan, siya ang pinakamagaling. Ngumiti ng palihim si Harry. Nagsumikap talaga si Kina. Kuminang ang kanyang mga mata. Mga hangal kayong Ashwa, isip niya. Akin ang katawan ng Haring Kalansay, luluhod kayong lahat. Burado na ang inyong dangal at karangalan. Umalingaunggaw ang hiyawan. Tingnan nyo, nakabalik na ang mga bata. Mayabang na lumingon si Harry habang namutla si Goel nang makita sina Isaak at Shuri.
Mula sa madilim na tarangkahan, sunod-sunod na lumabas ang mga bata at nakahinga ng maluwag ang lahat. Sugatan sila, pero ligtas na. Kinakabahang bumulong ang dalawa. Nasaan ang mga galing sa ikatlong silid? May masama kayang nangyari? Sumilip si Riel, seryoso ang mukha. Sumabog muli ang hiyawan nang lumabas ang huling grupo, na pinangungunahan ng pagod na sina Ian at Shuri. Sumugod ang mga magulang, niyakap ng ama ni Ian ang nanginginig na anak. Ama, nahihirapang sambit ni Ian. Ligtas ka ba? Nag-aalalang tanong ng ama. Nilapitan ni Nagoel at Hena si Shuri. Sa gitna ng madamdaming iyakan, biglang nanigas si Riel, kinakabahan niyang tiningnan ang lahat. Isaac. Sumugod siya palapit. Nasaan si Isaac? Biglang umalingaw ang malakas na boses ni Cardinal Harry Barrett. Kina, agad na palingon si Riel. Humakbang si Harry sa harap ni Kina, matalim ang mga mata. Ano yung hawak mo? Nauutal si Kina sa takot. Ito po? Sino nag-utos na ilabas mo iyan? Sigaw ni Harry. Isang bolang liwanag ang kumislap sa itaas na nagpatigil sa kanila. Nanigas ang buong umpukan, lahat ay nakatingala sa langit. Tinuro ito ng isang pari. Tingnan ninyo yon. Isang dambuhalang gintong lobo ang lumitaw sa hangin, at kagat-kagat nito si Kim Isaac. Sandali. Susugod sana si Riel pero pinigilan siya ng kabalyero. Hindi man lang natakot si Isaac, nakangiti pa siya habang mabilis na tumatakbo palayo ang lobong sinasakyan. Hinabol ito ni Riel habang isinisigaw ang pangalan ni Isaac. Nauutal ang isang tauhan, Ginoong Riel, ang lobong iyon ay ang batang banal na dragon, ang mismong tagapagbantay ng imbakan. Natigilan at natauhan si Riel. Tama siya. Ang enerhiyang yan, galing nga sa banal na dragon. Isang kakaibang natnat ang bumasag sa katahimikan. Nakaupo sa di kalayuan si Kim Isaac, seryosong kinakagat ang isang bagay. Namutla ang isang kabalyero. Pinuno, tingnan ninyo. Hindi kaya. Ang katawan ng Haring Kalansay. Tili ng nakatatanda. Bakit nasa bibig mo yan? Ang binatilyo ang nag-uwi nito. Napasinghap ang kalapit na pari. Nanlilisik na tinitigan ni Harry si Kina. Binigay mo ba ang bangkay sa batang yan? Itinago niya ang matinding kaba sa likod ng kayabangan. Ang protektahan ng imahe ay mahalaga. Katangiang dapat taglayin ng isang santo. Kumulo ang dugo ni Reli sa galit. Umungal ang dragon, anong kalokohan yan? Ang batang ito ang naglabas ng bangkay. Mga hangal. Nanigas silang dalawa ni Kina. Biglang bumalik sa isip niya ang kaba ng yaman, bakit pumalya ang gintong mahika? Isang dambuhalang demonyo ang nakatayo sa harap nila noon. Mga basura. Paralisado sa takot, sumigaw ang mga kandidato nang umatake ang demonyo. Sumabog ang maitim na enerhiya at tumilapon silang lahat. Nagising si Kina na may asul na harang na pumoprotekta sa kanila. Asul na mahika, hindi ito galing sa kanya kundi sa batang Eshwa. Mga lapastangang pari. Ungal ng demonyo sabay sugod. Ang kapal ng mukha mong targetin ang bangkay ng Haring Kalansay. Sinalag ito ng nagliliyab na asul na kamao. Walang hiya ka. Sigaw ni Isaac habang sumasabog ang kanyang aura. Hindi mo ba kilala ang master mo? Sa kasalukuyan, nagkagulo ang mga tao. Humakbang si Reli. Masyadong malakas ang 14 na elite demons para sa mga bata. Bakit mo sinira ang selyo? Ngumisi ang dragon at tinuro si Kina. Ang batang may puting buhok ang nag-utos sa akin. Sumabog sa galit ang iba. Pinilit niya kaming pumasok sa ikatlong silid. Muntik na kaming mamatay. Napatingin ang lahat kay Kina. Nagnitnit siya sa inis dahil natalo sila ng mortal nilang kaaway. Ngumiti ng malapad si Reli. Ang galing mo, Isaac. Pinalibutan siya ng mga matatanda para kuhanin ang buto. May lumapit pero pinalo siya ni Isaac kaya napatumba ito sa gulat. Paanong ang lakas niya? Ang sarap ng manang ito, isip ni Isaac habang sinisipsip ito. Pagkakita rito, bumulong ang isa kay Reli, nahigitan talaga ni Isaac ang sarili niya. Siguradong matutuwa ang matriarch. Naging nakakatakot ang ngiti niya. Dahil nasa atin na yan, pwede na nating tugisin ang Haring Kalansay. Hahanapin natin ang kaluluwa niya gamit ang mahika. Nagulat si Kim Isaac na may kagat pang buto. Ha? Kinilabutan bigla ang bata. Kaya pala gustong-gusto nilang ilabas ang katawan ko. Masayang lumapit ang mga matatanda. Akin na yan, Isaac. Habang nakaamba ang mga kamay nila, napasigaw na lang sa utak si Kim Isaac. Nabaliw na yata silang lahat. Sabi ng pinuno ay tatapusin na niya ang 150 taong galit, pero nilunok agad ni Kim Isaac ang buto sa harapan nila. Burp! Nanigas ang mga matatanda. Napahawak sa tiyan si Kim Isaac, napangiwi sa panginginig ng kamay nila. Kinuha ng batang Holy Dragon ang pagkakataon para sunggaban ang master nito, at lumipad palayo, iniwan ang mga baliw. Sa isang tahimik na bulwagan, nagtanong ang nakamaskara, nahanap mo ba? Tingin ko wala rito, ang dismayadong sagot. Habang bagsak balikat ang mga mago, kalmadong nanonood si Kim Isaac. Maghapon kayong maghanap, isip niya. Hinding-hindi niyo yan makikita. Bumalik ang isip niya sa kaba ng yaman. Umuungal ang mga Haring Kalansay, hindi mo ba kilala ang master mo? Sumisigaw ang dambuhalang demonyo noon,
sa sobrang lakas ng kapangyarihan, at nanigas sa gulat. Master, akala ko katapusan na ng mundo nang mamatay ka, pero alam kong babalik ka. Nang sumuko, nangako ito, maglilingkod ako sa master ko. Habang nawawala ang alaala, sumigaw sa galit si Kina Bright-Eyed. Buisit, sana nag-usap muna tayo. Ang dami ko pang tanong. Sabi nila na dakip daw sila ng papalpalas, isip ni Isaac. Titignan ko ito mamaya. Habang umiinom ng bote, biglang nanigas ang sanggol. Tumay ka na, Isaac. Sigaw ni Relly. Humagalpak sa tawa ang anino sa tabi ng sanggol. Binaliwala ang tawa nito, sumigaw si Relly, magdala pa ng pampatae, yung mas matapang. Nagnitngit si Kim Isaac, nangakong wawasakin ang pamilyang ito. Nanginig ang isang elder. Pag nalaman ito ng matriarch, baka hiwain niya ang tiyan ni Isaac. Sinubukan siyang pakalmahin ni Relly, pero nataranta ito. Hiniwa na niya dati ang sarili niyang anak, nanigas si Relly. Hinati niya ang tiyan ng mismong anak niya. Hindi ba umalis si Melissa? Isip ni Isaac. Kailangan ko lang sipsipin ang mana, at tumakas bago siya bumalik. Biglang may sumulpot na lalaki sa pinto. Relly, sumama ka. Pinapatawag ka na ng matriarch. Napalingon si Relly. Nakauwi na agad si Ina. Hindi pa siya nakakabalik ng ganito kabilis. Nagnitngit si Isaac. Buwisit. Dahil ba sa akin ito? Hinawakan niya ang tiyan, ramdam ang natitirang enerhiya. Delikado. Dahil sa ugali ni Melissa, siguradong hihiwain niya ako. Diyos ko. Isang gulat na boses ang umalingaw-ngaw sa harap ng nagkikinangang mga regalo, para kay Isaac ang mga ito. Turo ng elder na takang-taka. Nakahinga ng maluwag si Relly. Akala ko nakabalik na ang matriarch. Tumawa ang lalaking may kayumangging buhok, tinawag siyang duwag. Mensahe lang yan na parating na siya. Nainis si Isaac. Isang kabalyero ang pumasok. Sir, nagpadala rin po ng regalo ang papalpalas. Dumura sa sahig ang isang elder. Ibenta niyo yan na parang nakaw. Nandito lang sa tabi ang sugo, babala ng kabalyero. Pero nakapasok na ang lalaki. Nag-aalala ang mahal na papa, deklarasyon nito. May dala akong regalo bilang paumanhin. Mukhang hindi niyo gusto ang regalo namin, pero siguradong magbabago ang isip ninyo. Binuksan niya ang kahon. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa silid. Makakatulong ito sa batang master na si Isaac. Iyan ang 3 korona, singhap ng elder. Naguluhan si Isaac, pero bumulong ang espiritu na isang murang medalya lang ito, na may tatak ng papa. Nang mapuno ng bulungan ang kwarto, nilapitan ng sugo si Relly. Tanggapin niyo po, para yan kay Isaac. Bakit ibibigay sa tiyuhin ko kung akin? Isip ni Isaac. Ibigay mo na lang sa akin. Nanliit ang mga mata ni Relly, sinabi ba talaga niyang ibigay ito sa akin, at hindi kay Isaac? Ngumisi ang sugo. Oo. Napakagat labis sa inis si Relly. Hindi na nakapagpigil ang elder, kinwelyuhan niya ang sugo at sumigaw, ang kapal mong ibigay sa miyembro ng pamilya ang medalya ni Isaac. Nasisiraan ka na ba? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin yan? Nanigas si Kim Isaac nang mapagtanto ang panganib. Napanatili ng sugo ang kanyang pekeng ngiti. Huwag niyong masamain ang intensyon ng papa. Sigaw ng matanda, paano ang laso? Ang sunflower medal para sa mga namatay na sundalo. Isip ni Isaac. Para pala ilagay sa atawul ko. Baliw talaga ang matandang papa na ito. Lalapastanganin niyo kami sa sumpa ng Eshwa. Dura ng matanda. Elder, kumalma kayo? Awat ni Gaul Eshwa. Kumalma? Paano ako kakalma, Gaul? Sinubukan siyang pakiusapan ni Gaul, desperadong tapusin ang gulong maaaring sumira sa buong pamilya nila. Isang maharlika ang tahimik na natuwa. Walang hiyang regalo para ibaba kami. Ayos ito. Ngayon, hindi na makakagawa ng gulo si Relly at ang bata. Lumingon si Gaul sa kapatid niya. Kumontra si Relly pero buo ang pasya nito. Hindi pwede ito, desisyon ni Isaac. Biglang umilaw ng asul ang kahon ng sugo. Sumabog ang enerhiya at nilamon ito ng banal na apoy. Sumigaw ang sugo at nabitawan ang kahon. Nanlilisik ang mata ni Gaul sa laking apoy sa gitna ng bulwagan. Sino ang may lakas loob na sunugin ang medalya? Nanginginig na utal ng sugo. Isang maliit na umaapoy na kamay ang lumitaw. Walang iba kundi si Kim Isaac, na may pilyong ngiti habang kinokontrol ang apoy. Sumigaw ang sugo, inaakusahan ang pamilya ng paghihimagsik, napangisi lang ang isang babaeng elder. Yan. Gawayan ng sanggol. Mag-aalburoto ka sa isang musmos. Pinilit ng sugo na pakalmahin ang sarili. Ituturing kong walang dumating na regalo. Bakit ko tatanggapin ang basurang ito kahit galing pa sa Santo Papa? Pinutol siya ni Relly, bitbit ang natutunaw at sirang metal. Namutla ang sugo sa takot, ibigay mo sa akin, utal niyang utos habang nakaabot ang kamay. Maling gamit yata ang nadala ko. Huli na ang lahat. Sumabog ang berdeng banal na apoy, nilamon ang buo niyang katawan, umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na hiyaw. Samantala, tuwang-tuwa namang pinandigilan ng mga nakatatanda si Isaac, walang kamalay-malay sa katotohanan. Bitawan niyo ako kung ayaw niyong maging abo. Inis niyang isip. Nagkukumahog na tumakas ang sunog na sugo, sumisigaw ng sumpa, habang sinusundan ng malakas na tawanan ng mga nakatatanda.
Magaling, Isaac. Masayang bati ng isang pinuno. Itapon na ang basurang iyan, ngunit dahan-dahan silang bumaling kay Relly. At magaling din sa'yo, Relly. Isang perpektong paggamit ng banal na apoy, kurap lang ang naguguluhang si Relly. Tinapik siya ng pinuno. Huwag nang magkaila. Ginamit mo ang sining kay Isaac, tama? Tinuro ni Relly ang sarili. Akala ko ba ay kayo ang gumawa? Nanigas ang tatlong pinuno. Nagkatinginan sila, nabalot ng kaba ng matantong walang ni isa sa kanila ang gumamit ng mahika. Dahan-dahang bumaling ang nanlilisik nilang mga mata kay Kim Isaac. Isang sanggol. Ang kapangyarihang iyon ay nagmula sa lihim na talaan, isang maalamat na artipakto para sa agarang pagkatuto ng mahika. Mabuti na lang at nakuha ko ito sa taguan, isip ni Isaac. Mas mahina kaysa noong panahon ng Haring Kalansay, pero pwede na. Naiwang tulala at hindi makapaniwala ang mga pinuno. Ina ba ni Isaac ang gumawa? Hula ng isa. Walang kapangyarihan ng apoy ang kanyang ina. Sumigaw ang balbaserong pinuno. Isang halimaw na talento ang antas na ito. Kahit si Santa Melissa ay natutong magbasa muna bago makagamit ng banal na mahika, sabat ng isang alalay, mga pinuno, mas nakakagulat na nawasak ng sanggol ang basbas ng Santo Papa. Tumango ang dalawang pinuno. Magaling ang mata mo. Utos ng balbasero, dalhin ang metal dito. Kailangan kong makita. Binuksan ng kabalyero ang kahon at biglang nanginig. Nawawala. Ano? Tinapon ko na, kalmadong sagot ni Relly Ashwa. Utos niyo na itapon ito. Hindi pwede. Hanapin niyo agad. Lihim na napangisi si Relly sa nangyayari. Ang nakakakilabot na katotohanan. Tinunaw ng sanggol ang metal ng Santo Papa na hindi tinatablan ng apoy. Naikuyom niya ang kamao. Hindi ito pwedeng malaman ng pinuno ng pamilya. Gumuhit ang isang malademonyong ngiti sa kanyang labi. Kapag walang ebidensya, isa lang itong tsismis. Makalipas ang ilang araw, iwinagayway ng hangin ang mga itim na kapa. Pinangunahan ni Eli Ashwa ang kanyang hukbo. Malapit na ang mansyon. Maging alerto kayo. Masusunod. Pinuno. Biglang huminto si Eli, nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kalayuan. Sino ang nandyan? Bumungad ang higanteng mansyon. Sa loob, bagsak-balikat na nanlumo ang mga pinuno. Bakit? Nakaupo lang si Kim Isaac sa bundok ng mga bote ng gatas, hinihimas ang tiyan. Bakit ayaw lumabas ng katawan ng Haring Kalansay? Salamat na lang sa pagkain. Daan-daang bote ng pampatae at mga pilak na prutas ang nainom niya, pero isang malakas na dighay lang ang lumabas. Napangisi siya ng malawak. Magandang mapalapit sa mga banal na halimaw. Kakailanganin ko sila para durugin ang mga Diyos at ang Santo Papa. Biglang dumaan ang isang higanteng buntot ng enerhiya. Sigurado akong may banal na halimaw ang pamilyang ito. Nagulat si Kim Isaac. Ang bantay na halimaw, si Taran Bloom, ay lumitaw mula sa nakakapasong daloy ng banal na liwanag, pinagpawisan ng malamig ang kawawang sanggol. Teka, baka dapat pumunta muna tayo sa handaan? Biglang pumasok si Eli Ashwa. Pinuno. Sigaw ng kabalyero. Yumukod ang lahat. Tinitigan siya ni Isaac. Ito ba ang pinuno ng pamilya? Ang lolo ko. Nakaramdam siya ng pamilyar na aura. Hinarangan ni Relly ang kanyang ama. Ama, pakiusap. Walang maitutulong ang paghiwa kay Isaac. Nilagpasan lang siya ni Eli nang walang pakialam. Tinuro niya si Kim Isaac, umaapoy ang tingin. Sunugin siya. Hindi, ama, iyak ni Relly. Nanigas si Isaac. Sunugin? Masyado pang bata ang sanggol para sunugin. Makaawa ng kanyang ama. Sumingit ang isa pang maharlika. Sang-ayon ako. Masyadong mabigat ang gantimpalang iyan para sa kanya. Gantimpala? Napakurap si Isaac. Gantimpala ba ang sunugin ng buhay? Bigyan niyo pa kami ng oras. O kaya laslasin na lang natin ang tiyan niya. Tarantang sigaw ni Relly. O ilunod si Isaac sa tubig. Nababaliw na ba sila? Isip ni Isaac. Suminghal sigaw sa inis. Hindi, ang apoy at tubig ng templo ay mga lihim na sining para sa mga santa, hindi natin pwedeng gamitin sa mahinang sanggol. Oh, napagtanto ni Isaac. Isa palang magandang balita iyon. Mas nararapat siya sa basbas, patuloy ni Gaul. Tinalo ni Isaac ang demonyo, sigaw ni Relly. Pinatunayan iyon ng banal na dragon. Nagkakamali ang dragon na iyon sa nangyari. Huwag kang kahangalan. Inilabas ni Relly ang huling baraha. Isa pa, tinunaw ni Isaac ang metal ng Santo Papa gamit ang apoy. Sinong nakakaalam? Baka nakipagsabuatan ka sa mga pinuno. Ganti ni Gaul, walang ebidensya. Biglang itinaas ni Eli Ashwa ang isang tunaw na ginto. Ang metal ba na tinutukoy mo ay ito? Ito ang banal na ginto. Isang sagradong relikya mula sa Santo Papa, direktang nakakonekta sa Diyos. Natulala si Kim Isaac. Kahit bilang Haring Kalansay, mahirap tunawin ang bagay na iyon. Paanong nangyari ito? Lalo ba siyang lumakas, pagkatapos magbagong buhay ngayon? Nautal si Gaul sa kaba. Paano mo nakuha iyan? Kalmadong sumagot si Eli, pinulot ko ito sa kailaliman ng lawa ng Elisava. Nanlalaking matang lumingon si Relly sa kanyang ama. Tingnan niyo ama.
Sinunog ng bata ang simbolo ng Santo Papa. Patunay ito na tayo ang aangat. Sabat ng isang pinuno, kaya niyang labanan ang naglalagablab na apoy ng Haring Kalansay.